Si Arnold ay ang ikapitong prinsipe ng Adrasia Empire, ngunit ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pagpapanggap bilang isang adventurer sa probinsya dahil ayaw niya sa buhay ng isang prinsipe. Ngunit isang araw, bigla siyang pinauwi ng butler ng pamilya na si Sebas at ipinaalam sa kanya na namatay na si General Dominic. Agad na nakuha nito ang atensyon ni Arnold kaya tinanong niya si Sebas kung sa tingin ba nito ay isa itong assassination. Sinabi ni Sebas na hindi siya sigurado dahil kaunti pa lang ang impormasyon tungkol sa nangyari, ngunit tingin niya ay may nagplano nito dahil hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin ang paghahanap sa salarin. Plano ni Arnold na bumalik para mismong imbestigahan ang sitwasyon, ngunit bago iyon, may kailangan pa siyang tapusing quest dito. Kaya isinuot niya ang kanyang adventurer disguise at pumunta para patayin ang Minotaur na hinuhuli niya. Kadalasan, gusto niya sanang mas mag-enjoy sa kanyang mga laban, ngunit dahil nagmamadali siya ngayon, nagdesisyon siyang tapusin agad ito. Kaya tinayre niya ang Minotaur ng isang anti-gravity spell. At habang lumulutang ito ng walang kontrol sa ere, tinayre ito ni Arnold ng 3 spells ng sabay-sabay, kaya namatay ito agad. Ilang sandali pa, nagpunta si Arnold sa guild para i-report ang tagumpay ng kanyang misyon, at bilang patunay, dala niya ang sungay ng Minotaur. Namangha ang ibang mga tao sa guild na natalo niya ang isang Minotaur ng mag-isa. Ngunit hindi man lang nagulat ang receptionist dahil inaasahan na ito mula sa isa sa 5 SS-class adventurers ng imperyo. Naglapag si Arnold ng ilang gold coins sa counter at sinabing ililibre niya ng inumin ang lahat ng naroon, kasama na ang receptionist, at bilang kapalit, gusto niyang mabigyan ng top priority sa susunod na may available na high difficulty quest. Isang request na masayang pinagbigyan ng lahat. Nang matapos ang mga kailangan niyang gawin sa guild, pumunta si Arnold sa isang madilim na eskinita, hinubad ang kanyang adventurer disguise at nagbukas ng portal para makabalik na siya sa kabisera upang asikasuhin ang mga bagay doon. Pagbalik niya, ang una niyang ginawa ay makipagkita sa ika-8 prinsipe, ang kanyang kapatid na si Leonard, para alamin kung ano ang nangyayari. Tinanong niya si Leonard kung totoo bang patay na si Dominic at kinumpirma ito ni Leonard. Nakukonsensya siya dahil ang tanging dahilan kaya namatay si Dominic ay dahil nasa panig niya ito. Tinanong ni Arnold kung may ideya ba si Leonard kung sino ang nasa likod nito, ngunit sinabi ni Leonard na hindi siya sigurado. Kung ganoon, tinanong siya ni Arnold kung ano ang balak niyang gawin tungkol dito. At sinabi ni Leonard na mas gusto niyang iwasan ang pakikipag-away sa loob ng pamilya, isang sagot na inaasahan na ni Arnold. Ngunit sinabi niya kay Leonard na kung hindi ito sasali sa labanan para sa trono tulad ng iba nilang mga kapatid, siya ang pupuntiryahin ng iba hanggang sa tuluyan nilang maubos ang kanyang paksayon. At kasama na roon si Arnold pati ang kanilang ina. Naintindihan ni Leonard ang punto ni Arnold kaya humingi siya ng tawad sa pagiging hindi makapagdesisyon hanggang ngayon at idineklara na opisyal na siyang sasali sa laban para sa trono. Natuwa si Arnold na marinig ito at siniguro kay Leonard na tutulungan niya ito sa bawat hakbang. At ang una nilang kailangan gawin ay bumuo ng isang malakas na puwersa para walang makapagbanta sa buhay ni Leonard. Para magawa ito, sinabi ni Arnold na lalabas siya para maghanap ng mga kaalyado, ngunit sinabihan niya si Leonard na huwag masyadong umasa dahil halos lahat ng malalakas na noble ay kabilang na sa ibang paksayon. Sinabi ni Leonard na naiintindihan niya at pinasalamatan niya si Arnold sa tulong nito, ngunit sa totoo lang, tingin ni Leonard ay mas nararapat na maging imperial candidate si Arnold dahil mas magaling ito kaysa sa kanya. Ngunit mabilis na tinutulan ni Arnold ang ideyang iyon dahil ang gusto lang niya ay mamuhay ng tahimik at makapag-asawa balang araw, at hindi niya yun magagawa kung siya ang magiging Emonitor. Kaya kailangan niyang si Leonard ang maging Emonitor. Kinalaunan, nakikipag-usap si Arnold kay Sebas. At tinanong siya ni Sebas kung bakit hindi niya ipinaalam kay Leonard na isa siyang SS rank adventurer. Ngunit sinabi ni Arnold na hinding-hindi niya maaaring gawin iyon dahil ipinagbabawal ang ancient magic sa mga miyembro ng royal family, at ang buong adventurer kit ni Arnold ay nakasentro sa ancient magic. Kaya kung ibubunyag niya ang kanyang sarili, magdudulot lang ito ng gulo sa paksayo ni Leonard. Kahit na, ipinaalala ni Sebas kay Arnold na ang kanyang adventurer persona ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na tao sa bansa. Kaya sigurado siya na ang pagkakaroon ng ganitong tao sa kanyang panig ay magiging malaking bentahe para kay Leonard. Bawal man o hindi. At alam iyon ni Arnold, ngunit gusto niya pa rin itong itabi bilang last resort. Bukod pa rito, mas gusto niya kung patuloy na iisipin ng mga tao na isa lamang siyang walang kwentang prinsipe dahil mas madaling talunin ang kalaban na minamaliit ka. Tinanong niya si Sebas kung mayroon pa bang mga noble household na hindi pa kumakampi sa ibang paksayon, at ipinaalam sa kanya ni Sebas na mayroon na lamang iisa, ang pamilya Kleiner. Nagulat si Arnold nang marinig ito dahil ang mga Kleiner ay isang malaking pamilya, kaya nagtaka siya kung bakit hindi pa sila kumakampi sa kahit anong paksayon.
Alam niya na siguro ay may dahilan ito, kaya tinanong niya si Sebas kung may alam itong mga detalye, at ipinaalam sa kanya ni Sebas na ang kanilang teritoryo ay kasalukuyang nakararanas ng invasion ng mga magical beasts, at malayo pa sila sa pagresolba sa isyong ito, kaya wala pa silang oras para makialam sa Royal Selection Battle. Naisip ni Arnold na magandang ideya kung pupunta siya roon suot ang kanyang adventurer outfit para ayusin ang problema nila at sabihing si Leonard ang nagpadala sa kanya, para magkaroon sila ng utang na loob. Binalaan siya ni Sebas na ang ganitong plano ay may panganib na magduda ang mga Kleiner kay Leonard dahil baka matakot sila sa katotohanan kaya nitong mag-deploy ng isang SS-rank adventurer. Ngunit para kay Arnold, perpekto ang ganoong resulta dahil kung maniniwala ang mga tao na ang paksyong ito ay may suporta ng isang SS-rank adventurer, magdadalawang isip ang mga kalaban bago gumawa ulit ng anumang hakbang. Kailangan lang niyang mag-ingat para masiguro na walang makakapansin sa koneksyon nila ng adventurer na si Silver. Isinuot niya ang kanyang adventuring outfit at naghandang bisitahin ng duke ng Kleiner, ngunit bago siya umalis, binalaan siya ni Sebas na mag-ingat dahil ang anak na babae ng Kleiner ay ang Blue Moon, isang taong nakatanggap ng Blue Gold mula sa kanyang ama noon. Sobrang ganda rin niya, kaya binalaan ni Sebas si Arnold na huwag bibigay sa anumang pagkakataon kung subukan siya nitong akitin. Siniguro sa kanya ni Arnold na hindi niya kailangan ng ganoong klaseng pangaral mula sa kanya, at pagkatapos ay nag-teleport siya papunta sa mansyon ng duke. Ngunit nang papasok na sana siya, pinigilan siya sa front gate. Matapang na nagtanong ang gwardiya kung sino siya, at ipinaliwanag ni Arnold na siya ang SS-rank adventurer na si Silver, ngunit hindi naniwala ang gwardiya dahil kung pupunta roon ng isang adventurer na may ganoong kataas na rank, sana ay sinabi na ito ng guild ng mas maaga. Sinabi ni Silver na nandito siya dahil sa utos ni Prince Leonard, at inabot niya ang loob ng kanyang jacket para kunin sana ang kanyang guild card bilang patunay ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit mayabang siyang pinigilan ng gwardiya at sinabihang umalis na. Sandaling nag-isip si Silver ng mga posibleng paraan para malusutan ang idiotang ito, at sinabi niya rito na ang hindi pagpapapasok sa kanya ay isang insulto para sa kanya at kay Prince Leonard. Ngunit ng mga oras na iyon, napansin niyang nakatingin sa kanya ang anak na babae ng duke mula sa bintana, at napagtanto niyang kasing ganda nga talaga ito ng mga usap-usapan, dahil isang tingin lang niya rito ay pakiramdam niya ay bibigay na siya, kahit hindi pa sila nagkakausap. Nagdesisyon si Silver na umalis na muna at nag-teleport pabalik sa kastilyo. At nagulat si Sebas nang makita siyang nakabalik agad, ngunit ipinaliwanag niya na nagkaroon ng pagbabago sa plano. Kaya ngayon, imbes na si Silver ang bumisita sa kanila, si Arnold na ang pupunta. At dahil bastos na hindi pinapasok ng gwardiya si Silver, kahit pa nandoon siya para tumulong, hawak na ngayon ni Arnold ang lahat ng alas na kailangan niya para pilitin ang duke sa isang kasunduan. Inabot ng halos 5 araw si Arnold bago makarating sa teritoryo ng mga Kleiner dahil hindi niya pwedeng ipaalam sa mga tao na kaya niyang mag-teleport. At pagdating niya, agad siyang nakipagkita sa duke. Sinabi ng duke na ikinagagalak niyang makita ulit si Arnold dahil ang huling pagkikita nila ay noong 10 taong gulang pa lang ito, at tinanong niya kung ano ang ipinunta nito sa kanyang teritoryo ngayon. Kaya sinabi ni Arnold na nandito siya para manghingi ng kompensasyon. Tinanong siya ng duke kung ano ang sinasabi niya, ngunit sumigaw si Arnold at sinabihang huwag itong magmamaang-maangan dahil si Prince Leonard, mula sa kabutihan ng kanyang puso, ay nalaman ng tungkol sa beast invasion na pinagdurusahan ng teritoryo ng duke at nagdesisyong humingi ng tulong sa adventurer na si Silver. Ngunit walang galang siyang pinaalis ng duke. Natataranta na tumayo ang duke nang marinig niyang binanggit ni Arnold ang pangalang Silver dahil nakilala niya ito bilang pangalan ng sikat na SS-rank adventurer. At nagtanong siya kung talagang may ganoong tao na nagpunta roon dahil wala siyang nabalita ang ganoon. Sumigaw si Arnold at tinanong kung tinatawag ba siyang sinungaling ng duke, at sumakay naman si Sebas, nagpanggap bilang good cop at sinabi kay Arnold na posibleng hindi talaga alam ng duke ang nangyari. Kaya sinabi niyang baka mas mabuting bigyan muna ng oras ang duke para imbestigahan ang sitwasyon at alamin ang buong katotohanan. Pumayag si Arnold na gawin ito, kaya umalis ang duke para magtanong-tanong tungkol sa issue. At nang makalabas ito ng kwarto, ngumiti si Arnold dahil ganitong-ganito niya inaasahang mangyayari ang lahat. Ilang sandali pa, narinig ni Arnold na sinisigawan ng duke ang anak nitong lalaki, at maya-maya pa, kinaladkad ng duke ang kanyang anak para humingi ng tawad kay Arnold. Ipinaliwanag niya na iniwan niya sa kanyang anak ang pamamahala sa pagbabantay sa gate ilang araw na ang nakalipas bilang isang character building exercise, at isang lalaki na nagpakilalang si Silver ang dumating, ngunit walang pag-aalinlangang pinaalis ito ng kanyang anak. Sinabi ng anak ng duke na walang mag-aakala na bigla na lang lilitaw ang isang SS-ranked adventurer, kaya inakala niyang isa lamang itong impostor.
Ngunit sinabi ng Duke na hindi pa rin ito sapat na dahilan para hindi muna kumpirmahin ang pagkakakilanlan nito bago siya ipagtabuyan. Nagsalita si Arnold at tinanong ang Duke kung paano niya planong itama ang pagkakamaling ito dahil matapos makaranas ng ganoong klaseng pambabastos, baka hindi nagustuhin ni Silver na makipagtulungan kay Leonard. Napagtanto ng Duke kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, kaya inialay niya ang kanyang buhay bilang pambayad sa nangyari. Ngunit sinabi ni Arnold na hindi niya kailangan ang buhay ng Duke o ang buhay ng anak nito dahil walang maidudulot na benepisyo sa kanya ang mga bagay na iyon. Bigla na lang nagmamadaling pumasok sa kwarto ang anak na babae ng Duke at tinanong si Arnold kung tatanggapin ba nito ang kanilang paghingi ng tawad kung iaalay niya ang kanyang sarili sa kanya. Nagmakaawa ang Duke kay Arnold na huwag anumanin si Finn dahil hindi nito alam ang sinasabi nito, ngunit sinabi ni Finn sa lahat na nagkataong nakita niya si Silver sandali noong araw na dumating ito roon. At wala siyang ginawa para pigilan ang sitwasyong ito, kaya kasing guilty rin siya ng lahat. Parehong nagmakaawa ang Duke at ang anak nito kay Arnold na huwag isali si Finn dito at parusahan na lang sila dahil sila ang may kasalanan. At sinabi ni Sebas kay Arnold na dahil nakikita naman ang pagiging sinsero nila sa kanilang paghingi ng tawad, baka gusto nitong ikonsidera na maging maluwag sa kanila. Tinanong siya ni Arnold kung ano ang dapat nilang gawin kung tumanggi si Silver na tulungan sila matapos ang nangyari, ngunit sinabi ni Sebas na isang tapat na tao si Silver, kaya siguradong hindi nito tatalikuran si Leonard dahil lang sa ganitong maliit na issue. Dagdag pa rito, sigurado siya na mismong si Leonard ay masayang magpapatawad sa Duke at sa pamilya nito dahil hindi naman iyon sinadya. Nagpanggap si Arnold na nag-iisip at saka inutusan ng Duke na mag-asikaso ng taong hahanap kay Silver para makausap niya ito para sa kanila. Nauwi sa pag-alis nilang dalawa ni Finn para makipagkita kay Silver, at para maging kapanipaniwala ito, gumawa si Arnold ng isang ilusyon ng kanyang sarili na magpapanggap bilang Silver habang nandoon din siya, kaya hindi magsususpecha si Finn na siya talaga ang totoong Silver. Pinalabas niyang dismayado si Silver at sinabing nagpunta lang siya roon para tumulong dahil pakiusap ito ni Leonard. Ngunit hayagan pa rin nila siyang binastos. Gayunpaman, may tungkulin pa rin siyang tuparin ang pakiusap ni Leonard. Kaya hanggat napapasang-ayon ni Arnold ang Duke na manumpa ng katapatan kay Leonard sa Royal Selection, handa siyang iligtas ang teritoryo. Sinabi ni Arnold na hindi pa niya aktwal na nakukuha ang pangako ng Duke tungkol sa bagay na iyon, ngunit sigurado siyang handang ibigay ng Duke ang suporta nito kung tutulong si Silver. Gayunpaman, sinabi ni Silver na hindi pa siya handang magtiwala sa salita lang ng Duke dahil pwede silang traidorin nito anumang oras. Kaya hanggat hindi ito pumipirma sa isang binding contract, hindi kikilos si Silver para tumulong. Pagkarinig nito, iniyuko ni Arnold ang kanyang ulo at nagmakaawa kay Silver na iligtas muna ang teritoryo dahil mas maraming buhay ang mawawala kung maghihintay pa sila. At ang pagkakita kay Arnold na nagmamakaawa para sa kanilang teritoryo ay talagang naantig ang puso ni Finn at naniwala siyang isa talagang maalaga at mabuting lalaki si Arnold. Dahil sa pamimilit ni Arnold, pumayag din sa huli si Silver na tanggapin ang trabaho at ubusin muna ang mga halimaw. Ngunit sinabi niya kay Finn na umaasa siya sa kanya na kumbinsihin ang pamilya ng Duke na kumampi kay Leonard dahil kung hindi ay hindi niya sana gagawin ito. Pagkatapos noon, nakahanda nang umalis sina Arnold at Finn, ngunit bago sumakay si Arnold sa karwahe kasama si Finn, sinabi ni Sebas sa kanya na bilib siya sa nagawa nitong pagbuo ng isang magical illusion para gumanap na Silver, dahil hindi pa siya nakakakita ng ganitong mahika kailanman. At ang pag-arte rin ni Arnold kanina ay napakahusay, dahil muntik na nitong mapaniwala si Sebas na totoo ang buong sitwasyon. Ilang sandali pa, dumating si Arnold sa bahagi ng teritoryo kung saan pinakamalakas ang slime infestation. At kahit pa ang bawat individual na slime ay hindi masyadong mapanganib, sa dami nila sa iisang lugar, nagiging sobrang delikado na ito. Isang adventurer party na binubuo ng 2 A-ranks at 4 na B-ranks ang ipinadala na para tulungang ayusin ang sitwasyon, ngunit kulang sila sa lakas na kailangan para patayin ang mother slime na gumagawa ng lahat ng mas maliliit na slimes na ito. Ayaw ni Silver na maging bastos, kaya tinanong niya sila kung handa ba silang tumabi muna at hayaan na lang siyang tapusin ang quest na ito. At nakilala siya ng leader ng party bilang isang SS-ranked adventurer, kaya sinabihan niya itong sige lang dahil wala sa kanila ang sapat na lakas para gawin ito. Nakaramdam ng kaunting pagkadismaya ang leader dahil sa kung gaano siya kaina at kawalan ng kakayahan na ayusin ang sitwasyon doon, ngunit siniguro sa kanya ni Silver na hindi naging walang silbi ang presensya niya dahil kung wala siya at ang kanyang team doon, tiyak na mas kumalat pa ang infestation kaysa sa ngayon. Lumingon si Silver sa direksyon ng Mother Slime, itinaas ang kanyang kamay, at gumamit ng isang sinaunang spell na sumira sa lahat ng nasa direksyong iyon, kabilang na ang Mother Slime.
Pagkatapos ay humarap siya pabalik sa grupo at sinabing maaari nilang angkinin ang kredito para dito kung gusto nila dahil hindi naman talaga siya interesado sa pagiging tanyag. At pagkatapos noon, nag-teleport siya pabalik sa kanyang kwarto. Hinubad niya ang kanyang maskara para tuluyan na siyang makapagpahinga. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, pumunta pala si Finn sa kanyang kwarto para hanapin siya. Kaya nakita niya itong hinuhubad ang kanyang kasuotan at napagtanto niyang siya si Silver. Hiningi ni Arnold ng paliwanag kung ano ang ginagawa niya rito. Kaya humingi ng tawad si Finn at ipinaliwanag na gusto sana siyang dalhan ng merienda kanina. Ngunit nang makarating siya, walang tao sa kwarto. Kaya pumasok na lang siya at iniwan ng merienda sa mesa roon at sakto namang nag-teleport siya papasok. Sinisisi ni Arnold ang sarili niya dahil naging pabaya siyang iwanang hindi nakakandado ang pinto ng kwarto niya. Ngunit ngayong nalaman na ni Finn ang kanyang sikreto, hindi niya ito basta-basta pwedeng paalisin. Nangako si Finn na wala siyang pagsasabihan tungkol sa sikretong pagkatao nito kahit kanino, ngunit mukhang hindi kumbinsido si Arnold dahil medyo malakas ang pagkakasabi ni Finn. Napagtanto ni Finn ang ginawa niya at muling humingi ng tawad. Ngunit hindi naman masyadong nag-aalala si Arnold dahil nalagyan na niya ng soundproofing spells ang buong kwarto. Kahit paano, nagulat siya kung gaano kakalmado si Finn sa buong sitwasyon. At tinanong niya ito kung hindi ba siya nag-aalala na baka subukan siyang patahimikin ito gamit ang dahas. Gayunpaman, hindi man lang sumagi sa isip ni Finn yun dahil, sa pagkakakilala niya kay Arnold, hinding-hindi ito gagawa ng ganoong bagay. At kung patayin man siya nito, ibig sabihin lang noon ay kailangan talaga itong gawin, kaya handa niya itong tanggapin. Hindi makapaniwala si Arnold na ganoon na lamang kalaki ang tiwala ni Finn sa kanya pagdating sa buhay nito. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Finn na siya pa rin ang bayaning nagligtas sa kanilang nasasakupan, bilang si Arnold man o bilang si Silver. Kaya natural lang na magtiwala siya dito. Inamin niya na medyo nakakalito pa rin para sa kanya na intindihin kung paano ito nakapunta sa dalawang lugar ng sabay noong nakaraan, ngunit malinaw na sa kanya ngayon na siguro ay sinusubukan ni Arnold na isipin ng mga tao na isa lamang siyang walang kwentang prinsipe para sa kapakanan ni Leonard na nagpapamukhang mas kagalang-galang pa sa kanya. Pagkakita sa ngiti niyang iyon, hindi talaga kayang sikmurain ni Arnold na patahimikin siya, kaya pumayag siyang paalisin ito. Ngunit pinasumpa niya ito na hindi niya ibubunyag ang kanyang sikreto anuman ang mangyari, at sinabi ni Finn na lubos niyang naiintindihan ito. Makalipas ang ilang sandali, nakipagpulong ang Duke sa mga A-ranked adventurer na kapaparating lang pagkatapos ubusin ang natitirang mga slime. At bilang pasasalamat, sinabi niya sa kanila na naghanda siya ng kaunting dagdag na pera bukod sa karaniwang pabuya sa misyon, ngunit magalang siyang tinanggihan ng mga adventurer dahil sa tingin nila ay hindi nila ito deserve. Dahil hindi naman talaga sila ang lumutas sa totoong problema, ngunit nangako sila na kung kailanganin ulit ng Duke ang tulong nila, sisiguraduhin nilang sapat na ang lakas nila para solusyonan ito gamit ang sarili nilang mga kamay. Pagkatapos noon, umalis na ang mga adventurer, at humarap ang Duke kay Arnold para magpasalamat sa pagligtas sa kanyang teritoryo. At tulad ng ipinangako, sumumpa siyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya para siguraduhin si Leonard ang magiging susunod na hari. Masisiyahan si Arnold na nasa panig nila ang mga Kleiner dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay maituturing na si Leonard bilang ikaapat na puwersa sa labanan para sa trono. At habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagmamana ng trono, binanggit ng Duke na hiniling ni Finn sa kanya na ipadala siya kasama ni Arnold para magsilbing kanilang ambasador. Nagulat si Arnold nang marinig iyon, at inamin ng Duke na nagulat din siya nang imungkahi niya ito. Ngunit hindi siya makatanggi sa kanyang anak na babae, kaya kung gusto talaga nitong sumama, hindi niya ito pipigilan. Sa una ay sinubukan ni Arnold na tanggihan ang alok dahil nararamdaman niyang magiging komplikado ang mga bagay-bagay kung kasama si Finn, ngunit nagpumilit ang Duke. Kaya ng araw ding iyon, sabay na bumiyahe sina Arnold at Finn pabalik sa kastilyo. Sa kalagitnaan ng biyahe, naramdaman ni Finn na parang may inis si Arnold, ngunit nilinaw nitong mas naiirita siya kaysa naiinis dahil hindi niya inaasahang sasama ito sa kanya. Ipinaalala niya kay Finn na ang mga alitan sa pagmamana ng trono sa maharlikang pamilya ay nauuwi sa madugong patayan ng ilang beses sa kasaysayan, at ang personal na paglahok dito ay maglalagay sa kanya sa panganib, ngunit alam na iyon ni Finn. At sinabi nitong gusto lang niyang makapaglingkod kay Arnold sa abot ng kanyang makakaya para makabayad siya ng utang na loob sa kanya. At isa pa, naisip niyang mas makakapagpahinga ito ng maayos kung malapit siya para masiguro nitong hindi niya ibubunyag ang kanyang sikreto. 5 araw ang lumipas, nakarating din sila sa kastilyo at pagdating nila roon, binalitaan ni Arnold si Leonard sa lahat ng nangyari dahil walang kid ideya si Leonard na ginagawa pala iyon ni Arnold.
Pinili rin ni Arnold na panatilihin ang kasinungalingan na siya at si Silver ay dalawang magkaibang tao, umabot pa sa puntong kinwestiyon niya ang motibo ni Silver sa pakikipagtulungan sa kanila nang banggitin ni Leonard na ang galing dahil alam ni Arnold kung paano makipag-ugnayan sa isang SS-rank adventurer. Sinabi niya ito para hindi masyadong umasa si Leonard sa kapangyarihan ni Silver, at kahit paano ay naiintindihan naman ni Leonard ang puntong gustong iparating ni Arnold. Ngunit wala siyang duda na siguro ay mabuting tao si Silver kung iniligtas nito ang teritoryo ng mga Kleiner. Bago makalimutan ang tungkol sa mga Kleiner, naalala ni Leonard na nabanggit ni Arnold na bumalik siya kasama ang isang ambasador mula sa kanilang pamilya. Kaya tinanong niya kung sino ito, at saktong pumasok si Finn para ipakilala ang kanyang sarili. Nakilala siya ni Leonard bilang ang Blue Moon at sinabing masaya siyang nasa panig nila ito, ngunit para dumiretso na sa usapan, tinanong ni Leonard kung paano pinaplano ni Arnold na isali si Finn sa mga plano nila. Sinabi ni Arnold na gusto niyang gamitin ang ganda at karisma ni Finn sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa kanya sa karamihan ng kanilang mga negosasyon, na ikinatuwa namang gawin ni Finn, at bukod pa rito gusto niyang palagi itong labas-masok sa kastilyo para makita siya ng mga tao at kilalanin na sinusuportahan nga ng mga Kleiner ang paksayo ni Leonard. Tinanong pagkatapos ni Arnold si Leonard kung may naisip pa siyang ibang tao na pwede nilang maging kaalyado, ngunit sinabi nitong wala na masyadong pagpipilian dahil lahat ng malalakas ay sumali na sa kabilang tatlo. Tungkol sa kabilang tatlo, inamin ni Finn na hindi siya masyadong maalam sa mga isyo ng maharlikang pamilya, kaya umaasa siyang mabibigyan nila siya ng kaalaman kung sino ang tatlong karibal ni Leonard. Nagulat si Leonard na hindi ipinaliwanag ni Arnold ang sitwasyon sa kanya habang bumibiyahe sila papunta rito, ngunit sinabi ni Arnold na pinagod siya ni Finn sa pagtatanong ng napakaraming walang kwentang bagay kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Humingi ng tawad si Finn dahil naging pabigat siya, ngunit nagkomento si Leonard na siguro ay gusto talaga siya ni Arnold dahil karaniwan ay hindi ito mag-aabalang sagutin ang mga tanong na sa tingin niya ay walang kwenta, at gamaan ang pakiramdam niya nang marinig ito. Gayunpaman, sinabi ni Arnold na patuloy lang ito sa pagsasalita kahit sinubukan na niya itong balewalain. Kahit na, pagdating sa mga kalabang kandidato sa pagkamaharlika, nandyan ang ikalawang prinsipe na si Eric Rex, at hindi lang niya kontrolado ang malaking bahagi ng burokrasya ng imperyo, kilala rin siya bilang isang matalinong individual sa buong kaharian. Sumunod ay ang ikatlong prinsipe na si Gordon Rex, at siya sa ngayon ang pinakamalakas na puwersa sa militar, at ang huli ay si Xander Rex, na may pambihirang talento sa mahika at malawakang kinikilala ng mga mage sa buong imperyo. Ang tatlong ito ay pare-pareho ng maimpluwensya sa simula pa lang, ngunit mas lalo pa nilang pinalawak ang kanilang impluwensya para makamit ang trono, at karamihan sa mga noble ay pumili na ng susuportahan sa tatlong ito. 3 taon nang nagaganap ang alitan sa pagmamana ng trono, at nagsimula ito pagkatapos mamatay sa labanan ng kanilang pinakamatandang kapatid na si Willem. Kung hindi siya namatay, hindi sana mangyayari ang buong labanang ito para sa trono, ngunit ngayong wala na si Willem, kailangan nilang maging hari si Leonard dahil iyon lang ang tanging paraan para sila makaligtas. Saktong pagkatapos noon, pumasok ang maid ni Leonard na si Marie na may hawak na sulat, at nang iabot niya ito kay Leonard, naging seryoso ang ekspresyon nito dahil iyon ang mga sulat ng tugon mula sa lahat ng noble na pinadalhan niya ng mga panukala. At halos lahat sila ay tinanggihan siya at pinili ang isa sa mga kapatid niya, kadalasan dahil sa pera. Sa kasamaang palad, wala talagang kakayahang pinansyal si Leonard para tapatan ng perang inaalok ng mga kapatid niya, kaya wala siyang magagawa. Napabuntong hininga si Arnold sa pagkadismaya dahil nangangahulugan itong napakarami pa nilang kailangang gawin kung gusto nilang makahabol sa iba, ngunit sinabihan siya ni Leonard na huwag mawala ng pag-asa dahil kahit paano ay nasa panig nila ang prestihiyosong pamilya Kleiner, at nandito rin ang sikat na si Lady Finn para tumulong, at nangako itong magtatrabaho ng mabuti sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit makalipas ang 2 araw, niyaya na niya si Arnold na mag-day off kasama siya. Sinabi niyang gusto sana niyang maglibot sa Royal Capital kasama siya dahil bago lang siya rito, ngunit tinanggihan ni Arnold ang ideya dahil masyado itong makakaagaw ng atensyon kung lilibot ito sa bayan. At sigurado namang marami pa rin itong kailangang gawing trabaho. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Finn na wala pa naman talaga siyang natatanggap na imbitasyon kamakailan, kaya wala siyang anumang trabahong gagawin. Ipinunto rin ito na hindi siya makakaagaw ng atensyon kung magdidiskis siya, ngunit ang disguise pala na naiisip niya ay isang salamin sa mata na wala namang maitutulong para itago ang kanyang pagkatao. Nakita ni Arnold na gusto talagang maglibot ni Finn, kaya sinabi niyang pag-iisipan niya iyon kung mas aayusin pa nito ng konti ang kanyang disguise. At natuwa si Finn nang marinig iyon, kaya umalis siya at bumalik na nakasuot na ng kapa. At naging sapat na iyon para kay Arnold, kaya tumungo ang dalawa sa bayan.
Habang naglalakad sila sa mga kalye, tinanong ni Finn si Arnold ng kung ano-anong mga tanong tungkol sa mga tindahan at pwesto sa paligid. At habang nakaupo sila para sa tanghalian, itinuro ni Arnold kay Finn ang isang mataas na gusali sa malapit at ipinaalam sa kanya na iyon ang training ground para sa mga sundalo, at namangha siya dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoon noon. Tuwang-tuwa rin siya sa sandwich na binili ni Arnold para sa kanya dahil hindi pa siya nakakatikim ng ganoong klaseng keso noon, at tinanong niya kung gawa saan ito. Kaya sinabi ni Arnold na gawa iyon sa gatas ng Minotaur. Natigilan si Finn sandali nang marinig yon, ngunit tumawa si Arnold at sinabi lang niya iyon para asarin siya dahil ang totoo ay gawa sa gatas ng kambing ang keso. Nakapaghinga ng maluwag si Finn nang marinig yon, ngunit napansin niyang nakatitig si Arnold sa malayo, kaya tinanong niya kung anong problema. At sinabi nitong inaalala lang niya kung paano siya nakikipaglaro tulad ng mga bata roon noong maliit pa siya. Saktong sa pagkakataong yon, hindi sinasadyang matalsikan ng isa sa mga bata si Finn gamit ang water ball, at kahit hindi siya nasaktan, nabasa ng husto at naging nanganganinag ang kanyang damit, kaya natarante siya. At hinayla siya ni Arnold papunta sa kanyang sastra para makakuha ng bagong damit na maisusuot niya. Sinabihan niya si Finn na pumili ng kahit anong damit na gusto niya, ngunit hindi nito alam kung ano ang pipiliin. Kaya hiniling niya kay Arnold na pumili na lang para sa kanya. At dahil nagpupumilit ito, pumili si Arnold ng puting damit na sa tingin niya ay babagay rito. Habang nagpapalit si Finn, pabirong tinanong ng sastre si Arnold kung naiisip na ba nitong lumagay sa tahimik dahil bihira itong lumabas kasama ang isang babae na tulad ni Finn. Ngunit ibinaliwala lang ni Arnold ang ideya at sinabing walang namamagitan sa kanila ni Finn. Gayunpaman, nang matapos magpalit si Finn at lumabas ng suot ang damit na pinili ni Arnold, napansin ng sastre na nagliwanag ang mga mata ni Arnold, at iyon na ang pinakamalinaw na senyales ng interes na nakita niya. Sinabi ni Arnold sa sastre na papuntahin na lang niya si Sebas mamaya para bayaran ang damit, at sinabihan ng sastre sina Arnold at Finn na mag-enjoy sa natitirang oras ng kanilang date. Ngunit pareho silang nahiya at sinabing hindi ito isang date. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni na Arnold at Finn ang paglilibot sa bayan para bisitahin ang lahat ng magagandang lugar. At pagsapit ng gabi, sinabi ni Arnold na oras na para tuluyan na silang umuwi. Ngunit may isa pang tindahan na gusto munang puntahan si Finn. Kaya tinanong niya si Arnold kung pwedeng maghintay ng sandali at pumayag naman ito. Ngunit sinabihan niya itong bilasan lang. Nagpasalamat si Finn at tumungo sa loob ng tindahan. Ngunit habang mag-isang nakatayo si Arnold sa labas, nilapitan siya ng isang grupo ng mga noble mula sa pamilya Holsworth sa pangunguna ni Guido Holsworth na nagbabalak manggulo. Sa madaling salita, dahil itinuturing si Arnold bilang isang walang kwentang prinsipe, lumapit si Guido para haminin siya ng away dahil naniniwala itong walang kalaban-laban si Arnold. At sa kabila ng katotohanan na kayang tapusin ni Arnold ang buhay niya kung gugustuhin ito, pinili nitong tumayo na lang doon at tanggapin ang pang-aabuso para hindi mabuking ang kanyang sikreto. Gayunpaman, nakita ni Finn ang nangyayari at hindi siya papayag na manood lang habang inaabuso si Arnold. Kaya lumabas siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang anak ng pamilya Kleiner at bilang ang Blue Moon, kaya medyo natarante si Guido dahil hindi niya inaasahang may ganoong kaimpluwensyang kasama si Arnold. Talagang pinagalitan niya si Guido at sinabi kung gaano siya nadidismaya sa katotohanang ganito niya itrato ang isang miyembro ng maharlikang pamilya dahil lang naniniwala siyang wala itong kakampi. At inihalin tulad pa niya ang ugali nito sa tahasang pambabastos sa maharlikang pamilya, isang bagay na maaaring magkaroon ng matinding parusa para kay Guido. Kaya mabilis na humingi ng tawad si Guido at tumakas paalis. Masisiyahan si Arnold na tapos na rin yun, ngunit sinabi niya kay Finn na gumawa talaga siya ng malaking gulo sa ginawa niya dahil kung hindi na lang sana ito nakialam, ang paggawa ni Guido ng ganitong bagay sa publiko ay makakasira sa pangalan ng pamilya Holsworth nang walang ginagawa si Arnold. Ngunit ngayong nagpakilala siya, hindi lang mas malamang na magtatanim ng galit si Guido sa kanya mula ngayon, kundi makakahadlang din ito sa kakayahan ni Arnold na kumilos ng palihim dahil mas pagtutuunan na siya ng pansin ng mga tao ngayong alam nilang may koneksyon siya sa Blue Moon. Humingi ng tawad si Finn dahil hindi niya naisip ang lahat ng iyon bago kumilos, ngunit sinabi ni Arnold na ayos lang dahil alam niyang ginawa lang iyon ito dahil nag-aalala siya para sa kanya. Kung tutuusin, gusto pa niyang humingi ng tawad sa pagkasira ng mood dahil masyado silang nag-e-enjoy bago pa ito mangyari. Ngunit sinabi ni Finn na wala siyang dapat ihingi ng tawad at kailangan na lang nilang mag-ingat sa susunod. Medyo nagulat si Arnold dahil hindi man lang pumasok sa isip niya ang posibilidad na lumabas ulit kasama si Finn, ngunit sinabi nitong gusto talaga nitong makita ulit ang bayan kasama siya sa susunod. Kaya pumayag si Arnold na mag-schedule ng isa pang pamamasyal kasama siya.
Makalipas ang ilang araw, ipinatawag sina Arnold at Leonard sa isang pulong sa Maharlikang Palasyo kasama ang lahat ng iba pang miyembro ng Maharlikang pamilya dahil may mahalagang anunsyo ang hari at ngayon pa lang ay alam na ni Arnold na hindi ito magandang balita. Nagpasalamat ang hari sa lahat dahil naglaan sila ng oras para pumunta kahit na biglaan ang patawag. At si Gordon ang unang nagtanong sa hari kung para saan ang pagpapatawag niya sa kanila. Inakala niya na may kinalaman ito sa digmaan na labis niyang kinasasabikan. Ngunit sinabi ng hari na hindi ito tungkol doon. Sinabi niya na gusto niya lamang simulan ng isang maliit na kompetisyon sa pagitan ng lahat ng kanyang mga anak. At nang marinig ito ni Gordon, mas lalo siyang nasabik dahil naisip niya na maipapakita na niya ang kanyang lakas. Ngunit sinabi sa kanya ng hari na hindi ito isang paligsahan ng lakas. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang 10 taong gulang na nakababatang kapatid na lalaki at babae, at ayaw ng hari na makita silang masaktan dahil dito. Kung ganoon, nagtanong si Gordon kung tungkol saan ang paligsahan, at ipinaalam ng hari sa lahat na pinaplano niyang ibalik ang isang lumang pagdiriwang na ginagawa nila ilang dekada na ang nakalipas, at lahat sila ay naintriga nang marinig nila itong sabihin ng hari. Kaya nagtanong sila kung anong klaseng pagdiriwang ito, at ipinaliwanag ng hari na ito ay ang pagdiriwang ng Pangangaso. Ang pagdiriwang ng Pangangaso ay dating ginaganap noong mga panahon na may hindi mabilang na mga halimaw malapit sa kaharian. At ang mga kalahok sa pagdiriwang ay binibigyan ng gawain na mangaso ng pinakamalalaki at pinakapambihirang mga halimaw na maaari nilang mahanap. Ngunit nitong mga nakaraang taon, sa pagdami ng mga bihasang adventurer sa kaharian, ang bilang ng mga halimaw ay labis na umunti kaya hindi na kinakailangan pa ang pagdiriwang. Ang plano ng hari ay ganapin muli ang pagdiriwang ngayong taon at mukhang seryoso talaga siya sa ideyang ito. Ngunit tinanong siya ni Carlos kung sigurado ba siyang papayag ang guild sa ganitong hiling dahil ang isang pagdiriwang na tulad nito ay makikialam sa kanilang trabaho. Tiniyak ng hari sa kanya na walang magiging problema sa bagay na iyon dahil nakakuha na siya ng pag-aproba mula sa guild. At nagkomento si Arnold na medyo mabilis ang naging pag-aproba. At ipinaliwanag ng hari na ang guild ay nahihirapan na talagang makasabay sa pagdami ng populasyon ng halimaw kamakailan. Kaya naman masayang-masaya silang tanggapin ang tulong. At iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit naisip ng hari ang ideyang ito sa simula pa lang. Dahil ito ay magiging isang kompetisyon, tinanong ni Gordon ng hari kung makakakuha ba sila ng anumang pabuya sa pagkakapanalo, at tinanong siya ng hari kung anong pabuya ba ang inaasahan niya. Kaya nang walang pag-aalinlangan, sinabi ni Gordon sa kanya na gusto niyang hiraangin bilang Crown Prince kung mananalo siya sa paligsahan. Nagustuhan ng hari ang pagiging direkta ni Gordon dahil sinabi niya ng eksakto kung ano ang gusto niya nang walang pag-aatubili. Ngunit sinabi niya na hindi nila maaaring pagdesisyonan ng isang mahalagang bagay tulad ng kung sino ang magiging Crown Prince gamit lamang ang pagdiriwang. Gayunpaman, sa tingin din niya ay hindi makatarungan na hilingin sa kanilang makipagkumpetensya ng walang sapat na pabuya. Kaya sinabi niya sa lahat na kung sino man ang mananalo ay hihirange ang isang ambasador, at kumuha ito ng atensyon ng lahat ng miyembro ng pamilya ng hari dahil isa itong napaka-prestihiyosong posisyon. Matapos ang pulong, naglalakad pabalik sina Arnold at Leonard at sinabi ni Leonard kay Arnold na dapat niyang kunin ang posisyon ng ambasador. Ngunit sa tingin ni Arnold ay hindi siya ang tamang tao para sa posisyong iyon dahil ayaw niyang mamahala sa pagpapanatili ng mga relasyon sa mga dayuhang bansa. Sa tingin niya ay mas babagay si Leonard para sa posisyon at pumayag naman si Leonard na gawin ito. Hindi niya talaga gusto ang ideya ng pakikipagkumpetensya sa kanilang mga kapatid, ngunit alam niya na kung hindi siya lalaban, siya at ang lahat ng taong pinapahalagahan niya ay malalagay sa isang mahirap na sitwasyon. Kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manalo. Gayunpaman, hindi niya ito magagawang mag-isa. Kaya hiniling niya kay Arnold na patuloy siyang suportahan. Makalipas ang ilang sandali, pagbalik sa opisina ni Arnold, sobrang nai-stress siya dahil ang buong pagdiriwang na ito ay isang malaking problema para sa kanila. Hindi masyadong maintindihan ni Finn kung bakit ganoon na lang ang inis ni Arnold dahil sa tingin niya ay perpektong pagkakataon nito para makakuha si Leonard ng pagkilala at mapataas ang kanyang katayuan sa pagtakbo bilang Crown Prince. Ngunit bagamat maaaring totoo iyon, ipinaalala sa kanya ni Arnold na kung sino man sa mga kalaban ni Leonard ang mananalo sa pagdiriwang, halos mawawala na ng pag-asa si Leo na maging Crown Prince pagkatapos niyon. Sumang-ayon si Finn na magiging napakasama ng ganoong sitwasyon. Kaya tinanong niya si Arnold kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit wala pa talaga siyang naiisip na plano. Mula sa napag-alaman ni Sebas, gaganapin ang kompetisyon sa bandang silangan sa isang rehiyon kung saan hindi na makasabay ang mga adventurer sa pagdami ng populasyon ng halimaw. Karaniwan, matagal na sanang naipadala ang mga kabalyero para harapin ang ganitong sitwasyon.
Ngunit inaakala ni Arnold na sinadya ng Monitor na hayaang dumami ang populasyon ng halimaw para magkaroon siya ng palusot na yorganisa ang kaganapang ito. At ang pinakamasamang bahagi sa lahat ng ito ay malaking porsyento nito ang nakadepende sa swerte dahil kahit na malakas ka, kailangan mo lang pumunta sa kagubatan at umasa na makakasalubong ka ng isang pambihirang halimaw para matalo mo ito. Tiyak na susubukan ng ibang mga koponan na maghanap ng maaga sa lugar ng mga magagandang halimaw, ngunit walang sapat na tauhan sina Arnold at Leonard para sa ganoong klaseng paghahanda, kaya wala silang masyadong pagpipilian. Kahit na magawa nilang makahanap ng isang magandang lokasyon, walang kasiguraduhan na hindi makakasalubong ng ibang koponan ang parehong halimaw kapag nagsimula na ang pagdiriwang. Kaya bawat planong naiisip niya ay tila nakadepende sa mga sirkunstansyang labas sa kanyang kontrol. Iminungkahi ni Finn na madali sanang maipapanalo ni Arnold ang buong kompetisyon kung gagamitin niya ang kanyang mahika. Ngunit sinabi niya na hindi niya maaaring gawin iyon dahil ang paglalantad ng kanyang kapangyarihan ngayon ay sisira sa kanyang imahe bilang isang walang kwentang prinsipe at mas magpapahirap iyon sa kanya na kumilos ng palihim upang tulungan si Leonard na maging Monitor. Siyempre, maaari siyang palihim na kumilos bilang Silver upang itaboy ang mga halimaw papunta sa koponan ni Leonard kapag nagsimula na ang pagdiriwang, ngunit sinabi ni Finn na hindi niya pwedeng gawin iyon dahil ang pagpilit sa mga halimaw na umalis sa kanilang tirahan ng ganoon ay maaaring maging dahilan para umatake sila sa mga tao sa kalapit na pamayanan at maraming tao ang maaaring masugatan. Sumang-ayon si Arnold na magiging masyadong padalos-dalos ang paggawa ng ganoon, kaya balik sila sa pag-iisip ng bagong plano sa ngayon. Sa kabilang banda, binanggit ni Sebas kay Arnold na sinusubukan ng guild na makipag-ugnayan kay Silver kamakailan, kaya baka gusto niyang pumunta roon para tingnan kung ano ang kailangan nila. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Arnold sa guild bilang Silver at doon ay ipinaalam sa kanya na gusto ng guild na kumuha siya ng quest para paslangin ang isang mutated na halimaw na Cerberus. Ipinaliwanag ng receptionist na isa itong AAA rank na halimaw at natalo na nito ang maraming batikang grupo na ipinadala para harapin ito noon. Hindi nila pwedeng hayaan na patuloy itong magpagala-gala dahil oras na lang ang hinihintay bago ito magdulot ng sakuna. At si Silver na lang ang tanging tao sa kaharian ngayon na kayang humarap sa ganoong panganib dahil isa siyang double S rank. Dahil malala na ang sitwasyon, pumayag si Silver na tanggapin ang trabaho, ngunit medyo naiinis siya na nangyari ang ganitong bagay habang sobrang abala na siya sa pagpaplano para sa kompetisyon sa pagdiriwang. Ilang sandali pa, nagtungo si Silver sa lugar kung saan huling namataan ang halimaw. At nang mapansin siya ng Cerberus, agad itong nagpakawala ng pagsabog patungo sa kanya, ngunit madali itong naiwasan ni Silver. Naiintindihan niya kung bakit mahihirapan ang mga ordinaryong adventurer laban sa ganitong halimaw, dahil hindi biro ang kapangyarihan nito, ngunit para sa isang katulad niya, hindi ito ganoon kalaking problema. Pagkatapos ay casual na naghagis si Silver ng ilang fireball dito, ngunit mukhang minaliit niya kung gaano katibay ang katawan ng Cerberus dahil nanatili itong nakatayo sa kabila ng kanyang pag-atake. Ayaw nang mag-aksaya ng masyadong maraming oras ni Silver sa labanang ito. Kaya nagpasya siyang seryosohin na ito at nagpakawala ng 3 incineration beam mismong sa ibabaw ng Cerberus. At pagkatapos niyang gawin iyon, naging abo ito at ang tanging natira na lamang ay isa sa mga kuko nito. Pinulot ni Silver ang kuko para dalhin pabalik sa guild bilang patunay na natapos na niya ang misyon. Ngunit maya-maya, isang grupo ng mga kabalyero na nakasakay sa kabayo ang lumapit sa kanya at nakilala niya ang pinuno na si Elna Armsburg. Ngunit si Elna ang huling tao na gusto niyang makita dahil labis niya itong kinaiinisan. Tinanong ni Elna si Silver kung siya ba ang may gawa ng pagsabog na narinig niya kani-kanina lang at malamig itong kinumpirma ni Silver at tinanong kung bakit mahalaga iyon sa kanya. Medyo nagulat si Elna sa inaasal ni Silver, ngunit ipinaliwanag niya na narinig niya ang tungkol sa isang Cerberus na nanggugulo sa lugar na ito, kaya papunta siya rito para patayin ito. At tinanong niya kung napatay na ba ito ni Silver, ngunit tinawag siyang bulag ni Silver at itinuro na nakatayo siya sa isang bunganga ng lupa kasama ang sunog na labi ng Cerberus. Kaya ang katotohanan na napatay na niya ito ay dapat na halata na. Nagalit si Elna sa mga sinabi ni Silver. Kaya binanggit niya ang katotohanan na nakuha kamakailan ni Silver ang titulong tagapagtanggol ng imperyo. At sinabi niya na maaari itong ituring bilang isang hamon sa pamilyang Armsburg na sinusubukang takutin siya para humingi ng tawad. Ngunit simpleng sumagot si Silver sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang mga tao na ang kusa at nagsimulang tumawag sa kanya ng ganoon at wala siyang pakialam sa ganoong walang kwentang titulo. Gayunpaman, binaliktad niya ang sitwasyon at itinuro na sinabi lang niya kanina na papunta siya rito para patayin ang Cerberus, kahit na naglabas na ang guild ng trabaho para mapatay ito, at maaari itong ituring bilang paghamon ng pamilyang Armsburg sa guild.
Natigilan si Elna ng isang segundo at sinabing hindi niya sinusubukang makialam sa guild at nag-aalala lamang siya sa mga taong nakatira sa lugar na ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang vice captain sa pagsasalita pa dahil siya ang lalabas na mali anuman ang kanyang dahilan. Iminungkahi nito na dapat na lang silang bumalik bago pa ito maging isang mas malaking issue. At nag-aatubiling lumingon si Elna para umalis, ngunit sinabi niya kay Silver na pagsisisihan nito ang ginawang pagmumukhang tanga sa kanya. Matapos umalis ni na Elna at ang kanyang mga kabalyero, nagsimulang magdiwang si Arnold dahil kilala niya na si Elna simula pa noong bata siya at ito ang unang pagkakataon na nanalo siya sa pakikipagtalo laban sa kanya. Bagamat napagtanto niya na medyo nadala siya ng kanyang emosyon dahil hindi sinasadyang nagawa niyang kamuhian ito si Silver. Bumalik si Arnold sa kanyang opisina para ipagpatuloy ang pagpaplano para sa pagdiriwang, ngunit ang pagkikita nila ni Elna ay labis na nag-alala sa kanya. Sinabi ng hari na para maging patas ang lahat, personal siyang magpapadala ng mga rehimen ng mga kabalyero sa bawat isa sa kanyang mga anak para magamit nila sa pagtalo ng anumang halimaw na makikita nila. At ang katotohanan na nasa lugar na iyon si Elna ay maaaring mga hulugang itinalaga ito sa kanya, ngunit ayaw niyang maniwala dito. Hindi maintindihan ni Sebas kung bakit ganoon na lang ang pagtutol ni Arnold na makasama si Elna sa kanyang koponan gayong isa itong sikat na prodigy. Pumasok siya sa rehimen ng mga kabalyero sa edad na 11 lamang at nagawang umangat hanggang sa posisyon ng komandante pagtuntong niya ng 14. At oo, kinikilala ni Arnold na napaka-talented niya, ngunit labis niyang kinamumuhian ang ugali nito. Naalala niya na noong bata pa sila, namagitan ito para iligtas siya habang binubuli siya. Ngunit nang makaalis na ang mga nambubuli, nagsimula itong sumigaw sa kanya, tinawag si Arnold na duwag, at pagkatapos ay binugbog siya sa ilalim ng pagpapanggap na sinasanay siya. Simula noon ay kinamuhian na niyang mapalapit kay Elna. Ngunit biro nga naman ng tadhana, si Elna nga ang kabalyerong itinalaga upang tulungan si Arnold. Kaya makakasama niya muli ito tulad ng dati. Hindi naman talagang masamang tao si Elna, at totoong may pakialam siya kay Arnold, kaya naman labis siyang nag-alala para sa kanya nang malaman niyang tinatawag itong walang kwentang prinsipe. Plano niyang tulungan si Arnold na patunayang mali ang lahat ng mga naninirang iyon sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanya hanggat maaari, na eksaktong kinatatakutan ni Arnold na sasabihin nito. Nagmakaawa siya kay Sebas na iligtas siya mula rito, ngunit sa tingin ni Sebas ay makakabuti kay Arnold ang kaunting pagsasanay. Kaya hinayaan niyang kaladkarin siya ni Elna at nauwi sa pagiging sapilitang pagsasanay ni Arnold sa buong hapon at gabi. At pagsapit ng kinabukasan, naiwan siyang labis na nananakit ang katawan at pagod na pagod. Minamasahe siya ni Finn para makatulong sa pananakit ng katawan, ngunit medyo naguguluhan siya sa katotohanang nasa ganoong kalalang kondisyon si Arnold pagkatapos ng kaunting pagsasanay. Kahit na sa mga kaya niyang gawin bilang Silver, dapat ay mas malakas siya kaysa kay Elna. Ipinaliwanag sa kanya ni Sebas na ang lahat ng lakas ni Arnold ay nagmumula sa katotohanang kaya niyang gumamit ng sinaunang mahika. Ngunit pagdating sa kanyang pisikal na katawan, siya ay talagang medyo mahina. Karaniwan niyang ginagamit ang sinaunang mahika para punan ang kanyang mga kahinaan dahil hindi naman siya naging magaling sa ibang larangan. Ngunit hindi niya yon magagawa habang kasama si Elna nang hindi ibinubunyag ang kanyang lihim na pagkakakilanlan, kaya nauwi siya sa ganoong kalalang sitwasyon. Gayunpaman, isang tabi man ang personal niyang damdamin kay Elna, iniisip niya na isa itong perpektong pagkakataon dahil ang dahilan kung bakit ayaw niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para manalo sa pagdiriwang ay dahil aakit ito ng masyadong maraming atensyon sa kanya. Ngunit dahil itinuturing si Elna bilang pinakamalakas na kabalyero sa kaharian, kung mananalo siya ngayon, natural lang na aakalain ng mga tao na iyon ay dahil sa lakas ni Elna at patuloy pa rin siyang mamaliitin. Kaya malaya na siyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang manalo. Kinagabihan, lumabas si Arnold at ginamit ang kanyang mahika upang buksan ang isang pinto patungo sa isang lihim na silid sa mansyon. At dito niya tinatago ang lahat ng kanyang mga materyales sa pananaliksik ng sinaunang mahika. Tinanong niya si Gustav kung hindi ba ito napapagod sa pagsasaliksik ng sinaunang mahika. Ang maliit na lalaki ay si Gustav, ang lolo sa tuhod ni Arnold, at ang dahilan kaya siya natrap sa ganitong anyo ay dahil ninakaw ng isang demonyo ang kanyang katawan ilang siglo na ang nakalipas at nagresulta ito sa pagkakulong ng kanyang kaluluwa sa librong ito. Ginamit ng demonyo ang katawan ni Gustav para gumawa ng gulo sa kabisera ng kaharian. At dahil walang nakapansin na gawa ito ng demonyo, inakala ng lahat na sanhi ito ng sinaunang mahika. At mula noon, ipinagbawal na sa lahat ng mga dugong bughaw na gumamit ng sinaunang mahika. Iyan ang dahilan kung bakit napilitan si Arnold na itago ang katotohanan na gumagamit siya ng sinaunang mahika sa simula pa lang.
Ngunit sinabi ni Gustav sa kanya na tingnan ng positibong panig dahil kung hindi na iselyo si Gustav sa librong ito, hindi sana siya makikilala ni Arnold at hindi sana siya magkakaroon ng pagkakataong matuto ng sinaunang mahika mula sa kanya. Gayunpaman, alam ni Gustav na malamang kaya pumunta si Arnold dito ay dahil kailangan niya ng payo, kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. At ipinalam sa kanya ni Arnold na kamakailan lang ay nasangkot si Leonard sa pag-aagawan sa trono. Hindi na masyadong nagulat si Gustav nang marinig ito dahil hindi maiiwasan na ang lahat ng mga may kakayahang miyembro ng pamilya ng hari ay madadami rito sa ayaw at sa gusto. At kung tatanggi kang lumaban pabalik, malamang na mauuwi ka sa kamatayan. Sa katunayan, naalala ni Gustav na narinig niyang binanggit ni Arnold na hindi pa nagtatagal ay namatay ang unang prinsipe na si Willem. At halos nakakasiguro si Gustav na baka pinaslang ito. Sinabi ni Arnold sa kanya na namatay si Willem sa digmaan at ayon sa investigasyon ng imperyo, walang mga senyales ng pagtatangka ng pagpaslang. Ngunit hindi naniniwala si Gustav. Itinuro niya na kung si Leo ang ipinadala sa digmaan, tiyak na gagawin ni Arnold ang lahat ng kanyang makakaya para mapanatili itong ligtas. At gayon din ang masasabi para kay Willem dahil walang duda na may mga taong magpoprotekta rin sa kanya. Ngunit, sa hindi malamang dahilan, silang lahat ay nabigo. At ang katotohanang walang nahanap na ebidensya ang investigasyon ng imperyo ay nangangahulugan na maaaring may isang malaking sabuatan na nangyayari dito, o kaya ay ang mismong Monitor ang nasa likod nito. Kung iyon nga ang kaso, napagtanto ni Arnold na ang pagharap dito ay magiging mas mahirap kaysa sa inakala niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Gustav kung may alam ba itong anumang sinaunang mahika na may kakayahang kumontrol ng mga halimaw dahil maraming mga halimaw ang nagpapakita malapit sa kaharian kamakailan, at pakiramdam niya ay may taong nasa likod nito. Nagliwanag ang mga mata ni Gustav nang banggitin ni Arnold ang sinaunang mahika dahil gustong-gusto talaga niyang pag-usapan ito. Sinabi niya kay Arnold na mayroong spell para makontrol ang isang individual na halimaw, ngunit walang nagpapahintulot ng malawakang pagkontrol sa mga halimaw. Gayunpaman, mayroong isang mahiwagang bagay na kilala bilang Hamlen na magagawang gawin ito dahil kung may isang taong may sapat na kapangyarihang mahika na iihip dito, madali nilang maakit ang mga halimaw sa isang partikular na lokasyon. Naisip ni Arnold na magiging mahirap talunin ng isang tao sa isang kompetisyon sa pangangaso ng halimaw kapag mayroon silang kasangkapan para mangakit ng mga halimaw. At dahil sa katotohanang handa silang kumuha ng panganib na mangakit ng mga halimaw sa kabisera, pakiramdam niya ay puntirya nilang makuha ang trono. Inisip ni Arnold na wala nang silbi ang paglalaro ng patas. Ngunit ipinunto ni Gustav na ganoon din ang ginagawa ng sinumang gumagamit ng tambuling iyon dahil ang mga halimaw ay nagsisimula ng magpakita malapit sa lungsod bago pa man inanunsyo ang pagdiriwang. Kaya malamang na nagpaplano silang gamitin ang mga halimaw para sa ibang bagay at ang pagdiriwang ay isang bonus na lamang. Kinalaunan ng gabing iyon, naglalakad si Arnold sa pasilyo nang bigla niyang maramdaman na may tao sa likod niya at may maganda na siyang kutob kung para saan ito. Kaya para makasiguro, ipinaalam niya sa assassin na siya ang walang kwentang prinsipe, at hindi si Leonard. Sinabi ng assassin na alam niya kung sino si Arnold at ang kanyang trabaho ay siguraduhing hindi makakasali si Arnold sa kompetisyon dahil ang pagkakaroon ni Elne sa kanyang koponan ay naging dahilan upang maging isang malaking banta siya. Gayunpaman, nang aatake na sana ang assassin, bigla siyang nagulat nang mapagtantong hindi siya makagalaw. Lumalabas na naglagay na pala si Arnold ng isang harang sa paligid ng assassin para ikulong siya sa kanyang pwesto at wala talagang ideya ang assassin kung ano ang gagawin dahil hindi niya inasahan na lalaban si Arnold. Eksakto namang lumabas na rin si Sebas at ipinaalam kay Arnold na nahuli na niya ang 3 iba pang assassin na kasabuat nito. Kaya siya na lang ang huli. Pagkatapos ay sinabi ni Arnold sa assassin na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi siya papatayin o hindi pa hanggat hindi niya inilalabas kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Gayunpaman, sinabi ng assassin na hindi niya kailanman ilalaglag ang kanyang amo, gaano man siya pahirapan ni Arnold. Ngunit sa simula pa lang ay wala namang intensyon si Arnold na pahirapan siya at ginamit lamang ang isang spell upang pilitin ng assassin na ibunyag na ang nagpadala sa kanya ay si Zandra. Sa totoo lang, hindi na nagulat si Arnold na gagawa si Zandra ng ganitong bagay. Ngunit ang katotohanang kinailangan nitong umabot sa ganitong sukdulan sa pagtatangkang matiyak ang kanyang pagkapanalo ay nangangahulugang malamang na hindi siya ang kumokontrol sa mga halimaw. Lumipas ang kalahating buwan at sa lungsod ng Kiel, nagpapatuloy na ang mga paghahanda para sa pagdiriwang at ang lahat ng mga sibilyan ay sabik na makakuha ng pagkakataon na makita ang Monitor at ang mga prinsipe at prinsesa. Habang nag-uusap ang ilan sa kanila, napansin ng isang lalaki na nawawala ang kanyang singsing sa hindi malamang dahilan. At habang sinisimulan niya itong hanapin, makikita ang isang maliit at mabalahibong blat na tumatakbo palayo. Samantala, sa isang eskinita, nasa labas sina Arnold at Finn.
At para makasiguro na walang makakakilala sa kanya, binigyan ni Arnold si Finn ng isang pares ng salamin na nilagyan niya ng mahika. At sa pamamagitan nito, walang sino man ang makakakilala sa kanya. Pagkatapos nito, lumabas sina Arnold at Finn para magsaya sa pagdiriwang. At sobrang nag-e-enjoy si Finn dahil hindi pa siya nakakapunta sa ganitong pagdiriwang noon. Sa katunayan, napasobra ang pag-e-enjoy niya kaya makalipas ang ilang sandali, nakaupo siya sa tabi ng fountain habang sumasakit ang tiyan dahil naparami ang kinain niya mula sa mga food stall sa gilid ng kalsada. Sinabihan siya ni Arnold na hindi niya kailangang tikman ang pagkain sa bawat stall na madadaanan nila, ngunit sinabi niya na magiging kawalan ng galang sa lahat ng masasarap na pagkain kung hindi niya titikman ang mga ito kahit konti. Maaaring mukhang normal lang ito para sa isang tulad ni Arnold dahil palagi siyang tumatakas mula sa kastilyo noong bata pa siya para magsaya ng ganito. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Finn na gawin ang alinman sa mga iyon. Papanood lang siya ng may inggit habang nagsasaya ang ibang mga bata habang siya ay hindi pwede. Nang marinig niya itong sabihin, sinabi ni Arnold na pwede nilang ipagpatuloy ang pag-ikot sa pagdiriwang pagkatapos nilang magpahinga sandali. Ngunit pagkatapos ay napansin niya si Leonard sa malapit kasama rin ang mga kabalyero nito. Kaya malamang nandoon siya para sa isang opisyal na trabaho. Napansin din ni Leo sina Arnold at Finn. Kaya nilapitan niya sila at agad siyang nakilala ng lahat sa paligid bilang isa sa mga sikat na prinsipe na medyo sumira sa plano ni Arnold na iwasang makakuha ng atensyon. Tinanong ni Arnold si Leo kung ano ang ginagawa niya roon. Kaya ipinaliwanag ni Leo na may mga sunod-sunod na nakawan sa lugar kamakailan at hindi pa rin nahuhuli ang salarin. Kaya inatasan ng mga rehimen ng mga kabalyero na magbantay at hulihin ang salarin. Nagulat si Arnold na magiging ganoon kalakas ang loob ng isang magnanakaw na magnakaw habang nasa bayan ng lahat ng mga kabalyero at miyembro ng pamilya ng hari. At para kay Leo, talagang nakakapagtaka rin ito. Maya-maya, napansin ni Finn ang dalawang blat na sumisiksik sa kanyang mga bukong-bukong. Naisip niyang ang cute-cute na mga ito at nagtaka kung saan sila galing. Ngunit ngayong napag-isipan ni na Arnold at Leonard, ang mga blat ay katutubo sa kanlurang rehiyon ng imperyo, kaya imposibleng makahanap ng ganito sa silangang bahagi. Nang biglang gumapang ang isa sa mga blat paakyat sa damit ni Finn. At habang sinusubukan niya itong alisin, kinuha naman ng isa pang blat ang hairpin na ibinigay sa kanya ng Monitor. Nang makita ang lahat ng ito, agad na napagtanto ni na Arnold at Leonard na malamang sangkot ang mga blat sa lahat ng mga naganap na nakawan kamakailan, at malamang ginagamit sila bilang kasangkapan ng mga magnanakaw sa likod nito, kahit na ang pagkawala ng isang bagay na personal na iniregalo ng Monitor ay isang malaking issue. Sigurado si Arnold na hindi ito mamasamain ng Monitor sa kanya basta't humingi siya ng tawad. At malamang magbibigay pa ito ng motibasyon sa Monitor na hulihin ang mga magnanakaw anuman ang mangyari. Ngunit mas gugustuhin ni Arnold na hindi na lumaki pa ang issue rito. Kaya nagpasya sila ni Leonard na sila na mismo ang huhuli sa mga magnanakaw. Humingi ng tawad si Finn kay Arnold dahil inanyayahan niya itong lumabas dahil naisip niyang kailangan ito ng pahinga, ngunit nauwi pa siya sa pagdudulot ng mas maraming problema. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Arnold na wala siyang dapat ihingi ng tawad dahil ang paggugol ng oras kasama siya ay nakakatulong talaga sa kanyang makapagpahinga. Bukod pa rito, sigurado siyang hindi naman ganoon kahirap hulihin ang mga magnanakaw dahil bagamat mabilis at tuso ang mga blat, mga hayop pa rin sila. Kaya dapat madali lang silang isahan. Una sa lahat, hindi iniisip ni Arnold na direktang kinokontrol ang mga blat dahil ang mga bagay tulad ng paglukso sa isang damit bilang panggagambala at pagnanakaw ng alahas ay madali lang ituro sa mga blat. Gayunpaman, ang nakakalito na bahagi ay kung paano uutusang dalhin ng blat ang mga nakaw na gamit sa iyo mula sa malayo. Imposibleng ipagsapalaran ng mga magnanakaw na manatili sa malapit at posibleng mahuli. Kaya malamang na nakaisip sila ng ibang paraan para dalhin sa kanila ang mga alahas. At habang naghahanap si Arnold sa eskinita, nahanap din niya kalaunan ng pahiwatig na hinahanap niya. Tinanong ni Finn kung ano ito, kaya ipinaliwanag niyang isa itong magic recording device. At malamang inirecord ng magnanakaw ang tawag ng isang babaeng blat at inilagay ang ilan sa mga ito sa daan upang akayin ng mga lalaking blat pabalik sa pinagtataguan. Ibig sabihin, kung susundan lang nila ang linya ng mga recording device, mahahanap din nila kalaunan ang mga magnanakaw. Makalipas ang ilang sandaling paghahanap, nakita ni na Arnold at Finn ang isang blat na tumatakbo papasok sa isang bahay, at ang ibig sabihin noon ay iyon ang bahay kung saan nagtitipon ang lahat ng mga magnanakaw. Kaya ang natitira na lang gawin ngayon ay ipaaresto sila. Para magawa yon, nagbihis si Arnold para magmukhang si Leonard at saka kinuha ang atensyon ng dalawang gwardya, sinabihan silang nahanap na niya ang lokasyon ng mga magnanakaw at kailangan nilang kumuha ng reinforcements para maaresto nila ang mga ito.
Tinanong ni Finn kung bakit nagbihis bilang Leonard si Arnold para i-report ang mga magnanakaw gayong aakalain tuloy ng mga tao na si Leonard ang nakahuli sa kanila. Ngunit iyon mismo ang gusto ni Arnold. Hinding-hindi maniniwala ang mga kabalyero sa kanyang mga salita kung siya mismo ang nag-report. At ang pagpapaubaya kay Leo sa kredito ay nakakatulong sa kanyang layunin na gawin itong M-Monitor balang araw kaya maayos ang lahat. Pagkatapos nito, naaresto ang lahat ng magnanakaw at ipinasok ni Arnold si Finn sa loob para mabawi ang kanyang hairpin. Agad nila itong nahanap sa mga nabuhang alahas, ngunit sinabihan ng mga gwardya si Arnold na nagpapanggap pa rin si Leonard na hindi niya dapat hawakan ang mga iyon dahil kailangan munang imbentaryuhin ng mga investigador ang lahat ng bagay. Gayunpaman, pinatanggal lang ni Arnold ang salamin ni Finn para ibunyag na siya ang Blue Mo. At ipinaliwanag niya na magiging isang malaking iskandalo kung malalaman na nanakaw ang hairpin na personal na iniregalo kay Finn. At malamang na malaking gulo ang aabutin ng mga kabalyero dahil hindi nila napigilan ang mga magnanakaw bago mangyari iyon. Kaya mas makakabuti para sa kanila na magpanggap na wala silang nakita. Naintindihan ito ng mga kabalyero kaya nangako silang pananatilihin itong lihim. Pagkatapos niyon, umalis na sina Arnold at Finn. At medyo kontento si Arnold sa kinalabasan dahil malaki ang maitutulong nito para iangat ang reputasyon ni Leonard. Ngunit kahit hindi alam ng mga tao kung gaano karami ang ginagawa ni Arnold para sa kanila, sinabi ni Finn na hinding-hindi niya ito makakalimutan. Sa katunayan, nangako siyang magsusulat siya ng isang libro tungkol sa lahat ng mga dakilang nagawa ni Arnold para malaman ng buong kaharian kung gaano siya kagaling balang araw. At sinusubukan siyang kumbinsihin ni Arnold na hindi na kailangang gawin ang lahat ng iyon. Maya-maya, napansin niya si Elna sa malapit na nakikipagtalo sa dalawang lalaking nasangkot sa away sa kalsada, at ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman dito sa ngayon. Kaya inilayo niya si Finn at tinanong kung gusto nitong ipagpatuloy ang pagtingin-tingin sa mga tindahan dahil sigurado siyang nakaramdam na naman ito ng gutom sa dami ng nilakad nila. Sumang-ayon si Finn, ngunit makalipas ang ilang minuto, busog na naman siya dahil napasobra na naman siya ng kain. Sa araw na magsisimula na ang pagdiriwang, lahat ng miyembro ng pamilya ng hari ay binigyan ng mga espesyal na pulse areas na idinisenyo upang matukoy ang kanilang lokasyon sa lahat ng oras at maiwasan ang anumang pandaraya. Ayon sa mga patakaran, lahat ng kalahok ay dapat manatili sa loob ng 1 kilometro mula sa kapitan ng kanilang rehimen sa lahat ng oras. At kung lumagpas ka sa limitasyon, masisira ang pulse areas at madi-disqualify ka. Ang dahilan ng patakarang ito ay upang tiyakin na lahat ng mga dugong bughaw ay talagang sumasali at hindi lang basta nananatili sa bahay habang ang rehimen ang gumagawa ng lahat. Ngunit medyo naguluhan si Leonard dahil akala niya ay hindi kakailanganing sumali ng kanyang mga nakababatang kapatid na sina Krista at Rupert dahil masyado pa silang bata. Ipinaliwanag ng tagapayo na sasali pa rin silang dalawa, ngunit hindi sila kakailanganing sumunod sa patakaran ng distansya tulad ng iba. Kaya malaya silang manatili sa kastilyo at magbigay ng mga utos mula sa malayo upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ngayong malinaw na ang mga patakaran, pinayagan ng umalis ang lahat. Ngunit habang palabas na ng silid si Arnold, nilapitan siya ni Krista dahil may gusto raw siyang sabihin sa kanya. Tinanong ni Arnold kung nakita na naman ba nito ang hinaharap at kinumpirma ito ni Krista, ipinapaliwanag na malapit ng salakayin ng maraming halimaw ang bayan. Alam na alam ni Arnold kung gaano katumpak ang kapangyarihan ni Krista na makita ang hinaharap, kaya nagpasalamat siya sa pagbabala nito at dinala siya pabalik sa kanyang silid para sa kaligtasan nito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Finn na samahan muna si Krista habang may inaasikaso siyang ilang bagay, ngunit hinawakan ni Krista ang kanyang kamay at sinabing gusto nitong manatili siya sa kanyang tabi. Tiniyak sa kanya ni Arnold na isang mapagkakatiwalaang tao si Finn, kaya hindi niya kailangang mag-alala. At magaling ding gumawa ng merienda si Finn na naging sapat na para makumbinsi si Krista. Matapos maayos yon, opisyal na nagsimula ang pagdiriwang ng pangangaso ng halimaw at lahat ng hukbo ay lumabas na para magsimulang makakuha ng mga puntos para sa kanilang sarili. Maaga pa lang sa unang araw ng pagdiriwang, inireport ng monitor room sa M-Monitor na nakapatay na ang pangkat ni Gordon ng 2 Sand Scorpion. At sa kasalukuyan, ang unit naman ni Zandra ay sumusulong patungo sa Hilagang Silangan upang maghanap ng mga malalakas na halimaw. Ang lahat ng iba pang mga koponan ay unti-unti at tuloy-tuloy ring umuusad. Ngunit may isang eksepsyon, at iyon ay ang koponan ni Arnold dahil nakakuha na sila ng sapat na puntos upang mapunta sa unang pwesto ng may malaking lamang. At lahat iyon ay dahil sa kung gaano kaporsigido si Elna sa labanan dahil sumugod lang siya ng walang pag-aatubili sa kawan ng mga Hellhound, na pawang mga double A rank na halimaw. At nagpatuloy siya sa pagtalo sa bawat isa sa kanila ng mag-isa. Sinabihan pa niya ang iba pang mga kabalyero na huwag makialam at hayaan siyang harapin ito ng mag-isa.
At nang matapos siya sa mga lobo, agad siyang sumakay muli sa kanyang kabayo para maghanap ng mas marami pang halimaw na mapapatay. Ngunit sinabihan siya ni Arnold na maghintay dahil sa tingin niya ay sobra-sobra na ang nagawa nito para sa araw na ito. Sinabihan niya ito na dapat muna silang magtungo sa kalapit na bayan at magpahinga dahil 3 araw naman tatagal ang pagdiriwang. Kaya hindi na kailangang magmadali na makakuha ng puntos ngayon lalo na't nangunguna na sila. Sinubukang makipagtalo ni Elna, ngunit ipinaalala sa kanya ni Arnold na sa buong tagal ng pagdiriwang siya ang kanyang direktang nakakataas, kaya hindi siya maaaring sumuwi sa kanyang mga utos. At nakahinga ng maluwag ang mga tauhan ni Elna nang tuluyan na itong pumayag na huminto para sa araw na iyon dahil napapagod na silang maupo lang doon at panoorin itong makipaglaban buong araw. Kinalaunan ng gabing iyon, umiinom si Arnold sa kanyang balkonahe nang pumasok si Elna sa kanyang silid dahil gusto nitong makipag-usap sa kanya. Sinabi niya kay Arnold na umaasa siyang ang kaganapang ito ang magiging perpektong pagkakataon para baguhin ang imahe niya sa publiko, ngunit mukhang hindi man lang ito sinusubukang galingan. Ipinaalala sa kanya ni Arnold na wala siyang pambihirang talento at bihira siyang magseryoso o ibigay ang kanyang buong kakayahan, kaya natural lang na isipin ng mga tao na isa siyang talunan na prinsipe. Ngunit alam ni Elna na ginagawa lang iyon lahat ni Arnold para sa kapakanan ni Leonard dahil bilang kakambal ni Leo, habang mas napapasama ang reputasyon ni Arnold, mas lalo nitong napapaangat si Leo. Nagulat si Arnold na nagawang malaman ni Elna na iyon ang kanyang ginagawa. Ngunit ganoon pa man, sinabi niya dito na ayos lang siya kung ano siya ngayon. Hiniling din ni Arnold kay Elna na lumayo sa kanya kapag natapos na ang pagdiriwang. Inakala ni Elna na sinasabi lang iyon ni Arnold dahil ayaw niya rito, ngunit ipinaalam niya rito na may nagtangkang pumatay sa kanya kamakailan. At ang dahilan ay dahil noong italaga si Elna sa kanyang koponan, ginawa siya nitong isang seryosong kalaban para sa unang pwesto, na naging isang malaking banta sa kanyang mga kapatid kung kaya't gusto nilang gawin ang lahat para maalis siya. Handa si Arnold na harapin ang anumang panganib na darating sa kanya, ngunit ayaw niyang madamay rin si Elna, kaya mas gugustuhin niyang panatilihin nito ang kanyang distansya. Humingi ng tawad si Elna dahil wala siyang ideya na ang presensya niya ay naglalagay kay Arnold sa ganoong kahirap na sitwasyon. Ngunit sinabihan siya ni Arnold na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon dahil nagsimula na ang pagdiriwang. At dahil nakarating na rin naman sila rito, susubukan na lang niyang ibigay ang kanyang makakaya. Sa ikatlong araw ng pagdiriwang, kakatapos lang harapin ng rehimen ni Arnold ang ilang halimaw sa kagubatan. Ngunit nagulat si Elna nang malaman na sa kabila ng lahat ng kanilang narating nitong nakaraang 3 araw, nahulog sila sa ikalawang pwesto sa likod ng rehimen ni Prince Carlos. Hindi niya maintindihan kung paano ito naging posible, ngunit tila nagawang pabagsakin ng pangkat ni Carlos ang 2 AAA class na halimaw. Nahihirapan pa ring maniwala si Elna sa lahat ng ito dahil maaaring hindi mahina ang pangkat ni Carlos, ngunit tiyak na hindi sila nasa antas ng AAA. Matapos marinig ang lahat ng iyon, ipinalagay ni Arnold na nangangahulugan iyon na si Carlos ang gumagamit ng hamlan para magpatawag ng mga halimaw dahil wala nang iba pang paraan para makakuha ito ng ganoon karaming punto sa ganoong kaikling panahon. Ngunit ang realisasyong ito ay lubos na nag-alala sa kanya dahil masyadong simple mag-isip si Carlos para makabuo ng ganitong plano ng mag-isa, na ibig sabihin ay may taong gumagamit sa kanya. Maya-maya, narinig ni Elna ang hindi mapagkakamalang tunog ng libu-libong nag-uunahang mga halimaw. Nagpaalala ito kay Arnold sa babala na ibinigay ni Krista tungkol sa mga halimaw na aatake sa lungsod. Kaya tinanong niya si Elna kung kaya nitong tukuyin kung saang direksyon papunta ang mga halimaw. At pagkatapos pakinggan ng mabuti, napagtanto ni Elna na lahat ng mga halimaw ay papunta sa lungsod, na eksaktong kinatatakutan ni Arnold. Imposibleng mapigilan ito ng depensa ng lungsod dahil karamihan sa mga kabalyero ay wala pa rin, at ang tanging naiwan doon ay ang personal na seguridad ng M-Monitor. Tinanong ni Arnold si Elna kung papayag ba itong magmadaling bumalik para tulungang protektahan ang lungsod kung iuutos niya ito. At sinabi ni Elna na ikalulugod niya itong gawin, ngunit sinabi ni Arnold na mayroon siyang isang kondisyon bago ito umalis. Gusto niyang mangako ito sa kanya na hindi nito hahayaang mamatay ang kanyang sarili. At ganoon din ang para sa kanyang mga tauhan dahil ayaw ni Arnold na magpadala ng sinuman sa kanilang kamatayan. Naantig silang lahat sa katotohanang lubos na pinapahalagahan ni Arnold ang kanilang mga buhay. Kaya lumuhad silang lahat gamit ang isang binti at sumumpa na makaliligtas sila sa labanang ito. Pagkatapos ay sinabihan ni Elna si Arnold na dapat na silang magsimulang bumalik kaagad. Ngunit sinabi ni Arnold na hindi siya sasama sa kanila. Dahil sa kanyang kakayahan sa pangangabayo, magiging pabigat lamang siya at pababagailan niya sila kung sasama siya. Kaya biniyak niya ang kanyang pulse heiress upang i-disqualify ang kanyang sarili sa kompetisyon. At ngayon, hindi na kinakailangang manatili ang mga kabalyero sa kanyang tabi.
Inutusan pagkatapos ni Arnold ang lahat ng mga kabalyero na bumalik sa lungsod ng mabilis hanggat kaya nila at protektahan ang mga sibilyan sa abot ng kanilang makakaya. At nang makaalis na sila, isinuot ni Arnold ang kanyang disguise bilang Silver para makakilos din siya. Samantala, pabalik sa lungsod, buong tapang na nakikipaglaban ang Monitor kasama ang kanyang mga kabalyero sa pagtatangkang ipagtanggol ang lungsod. At bagamat pinipilit siya ng kanyang mga tauhan na umatras, lubos siyang tumatangging umalis hanggang sa maging ligtas ang lungsod. Ngunit maya-maya, dalawang figure ang lumitaw sa kalangitan, pinagtatawanan kung gaano nahihirapan ang Monitor at ang kanyang mga kabalyero. Ipinag-utos ng Monitor na alamin kung sino ang dalawa, at ipinaalam nila sa kanya na ang kanilang mga pangalan ay Sam at Dean, at iyon ang mga pangalan ng dalawang vampira na pinalayas ng kanilang mga kapwa-vampira dahil sa kanilang mga karumal-dumal na krimen. Upang mahuli sila, naglabas pa ang Adventurer Guild ng isang S-rank na pabuya para sa kanila. At iyan mismo ang dahilan kung bakit narito sina Sam at Dean. Gusto nilang mag-higanti dahil sa pagpapalaya sa kanila, ngunit masyado silang mahina para mag-higanti sa ibang mga vampira na nagpal-AS sa kanila. Kaya sa halip, gusto nilang ibuntong ang kanilang galit sa imperyo dahil sa pagtulong sa mga vampira na tugisin sila. Ipinaalala ng Monitor sa dalawa na ang insidenteng tinutukoy nila ay matagal nang nangyari, at ang dating Monitor ang nagdesisyon noon, hindi siya. Ngunit walang pakialam sina Sam at Dean dahil gusto lang nilang pumatay. At iyon ang dahilan kung bakit hindi sila titigil hanggang sa mawasak ang lungsod na ito. Pagkatapos ay nagpakawala sila ng isang mahikang pag-atake sa Monitor. Ngunit bago pa man ito tumama sa kanya, saktong nakarating si Elna para harangan ang pag-atake. Masaya ang Monitor na makita si Elna rito, ngunit tinanong niya kung paano ito nakarating ng ganoon kabilis gayong akala niya ay binabantayan nito si Arnold. Humingi ng tawad si Elna at sinabing napilitan siyang iwan ang kanyang tungkuling protektahan si Arnold. At nang marinig siyang sabihin ito, napagtanto ng Monitor na malamang na si Arnold ang nagpadala sa kanya rito, at nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pagmamalaki para kay Arnold. Pagkatapos ay tumalon si Elna sa ere para atakihin sina Sam at Dean. Ngunit maya-maya lang, dumating si Prinsipe Carlos na mabilis na nakasakay sa kabayo dahil gusto niyang siya ang magligtas sa lahat at tanghaling isang bayani. Mukhang nakipagkasundo siya kina Sam at Dean na hahayaan siyang itaboy sila palayo para iligtas ang lungsod. Ngunit wala talagang balak sina Sam at Dean na tuparin ang kasunduan, at sa halip ay casual nilang hinampas si Carlos pababa ng kanyang kabayo habang tinatawanan siya dahil hindi niya napagtanto na niloloko lang nila siya sa simula pa lang. Samantala, nagpakita si Arnold sa harapan ni Leonard bilang Silver, at nakita niyang papunta rin si Leo para tulungan ang lungsod. Ngunit pinigilan siya ni Silver at sinabing kung pupunta siya ngayon, ilalagay lang niya sa panganib ang kanyang sarili at ang kanyang mga tauhan dahil hindi nila kakayanin ang mga halimaw ng sila-sila lang. Gayunpaman, may plano siya para ayusin ang problemang ito, ngunit mangangailangan ito ng matinding determinasyon mula kay Leo dahil baka mapahamak siya kung itutuloy niya ito. Sinabi ni Leo na wala siyang pakialam basta't makakatulong ito para maprotektahan niya ang mga tao. Kaya ipinaliwanag ni Silver ang plano sa kanya. Sa madaling salita, balak niyang pakiusapan ni Leo na humingi ng reinforcements mula sa mga kalapit na lungsod, at ang ganitong hakbang ay paglampas sa kanyang autoridad kahit pa isa siyang prinsipe. Ngunit bukod doon, sinabi sa kanya ng isa sa mga tauhan ni Leo na aabutin ng ilang araw para maorganisa ang ganoon karaming tropa at madala silang lahat dito, kaya hindi ito gagana kailanman. Gayunpaman, may plano na si Silver para dyan at sinabi niya kay Leo na magbubukas siya ng ilang transfer gates para agad na madala ang mga knights sa battlefield, ngunit nakasalalay kay Leo kung paano niya sila makukumbinsing tulungan siya dahil tatalab lang ito kung kusang loob na papayag ang mga sundalo na pumunta. Pagkatapos ay na-teleport ni Silver si Leo at ang kanyang mga tropa ng direkta sa battlefield. At pagkatapos nyun, nagbukas siya ng mga portal na konektado sa 6 na magkakaibang lungsod at pinalakas ang boses ni Leo. Kaya ngayon, maririnig na siya ng lahat ng tao sa mga lungsod na iyon. Pagkatapos ay nagbigay ng speech si Leo kung saan humingi siya ng tulong sa lahat ng available na knight dahil kasalukuyang inaatake ang lungsod ng Kill at kailangan nila ng lahat ng tulong na makukuha nila. Tiniyak din niya sa kanila na aakuin niya ang buong responsibilidad para rito kaya hindi nila kailangang mag-alala na makaharap ng anumang parusa sa pag-alis ng walang utos mula sa kanilang mga direktang nakatataas. At isa-isa, unti-unting dumagsa ang mga sundalo mula sa mga portal, kung saan ang bawat isa sa kanila ay naantig sa sinabi ni Leonard at gustong lumaban sa kanyang tabi. Nakalikom sila ng nasa 3,000 na tauhan sa kabuuan. At sa dami nito, baka mas alba nga talaga nila ang lungsod. Nagpasalamat si Leonard kay Silver sa kanyang tulong dahil hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala siya.
Ngunit sinabi ni Silver na ginagawa lang niya ang tama bilang isang adventurer. At marami pa silang kailangan gawin kung ililigtas nila ang kill. Kaya kailangan na nilang kumilos. Maya-maya lang, nabalitaan ng emperador na may paparating na ikalawang wave ng mga halimaw at mas malaki pa ito kaysa sa naunang wave. Kaya hindi maganda ang sitwasyon. Inutos ng emperador sa lahat na panindigan ang kanilang pwesto at siguraduhin na kahit anong mangyari, walang ni isang halimaw ang makakalagpas sa mga gate na ito. Samantala, pinipigilan pa rin ni Elna sina Sam at Dean sa himpapawid. At sa loob ng kastilyo, nagsisimula ng magpanik si Krista dahil nakita niya sa kanyang pangitain na kung gagamitin ulit ng mga kalaban ang plauta, masisira ang lahat. Sinubukan siyang pakalmayan ni Finn at nangakong sisiguraduhin niyang makukuha niya ang plauta para maiwasang mangyari iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Krista kung saan lilitaw ang plauta para mapuntahan at makuha niya ito, at sinabi sa kanya ni Krista na mahuhulog ito sa gitna ng bayan sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng laban nila kay Elna, napagdesisyonan ni Sam at Dean na subukang mangakit ng mas marami pang halimaw para ma-distract si Elna habang isinasagawa nila ang kanilang plano. Ngunit sakto nang hihipa na sana nila ulit ang plauta, napansin ito ni Elna. At kahit wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ng plauta, sigurado siyang hindi ito maganda. Kaya tinabig niya ito mula sa mga kamay nila. Nang magsimulang lumipad pababa sina Sam at Dean para bawiin ang plauta, hinabol sila ni Elna. Malapit na sana nila itong maabot. Ngunit bago pa man ito mahawakan ni Sam, sinalo ito ni Finn sa ere at ibinato pataas pabalik kay Elna para itago. Galit na galit sina Sam at Dean ngayon dahil nawala sa kanila ang plauta, at agad na ibinunto ni Dean ang galit niya kay Finn sa pamamagitan ng pagpapasabog sa tore kung nasaan siya. Naging dahilan nito para bumagsak si Finn sa lupa, kaya sinubukan ni Elna na lumipad pababa para iligtas siya, ngunit hamarang si Sam sa dadaanan niya, at nagpaputok pa ng isa pang tira si Dean kay Finn para siguraduhin hindi siya makakaligtas. Lubos na naiintindihan ni Finn na katapusan na niya. Kaya sa kanyang mga huling sandali, hiniling niya kay Elna na siguraduhing iligtas nito ang lungsod. Ngunit bago pa man maging abo si Finn dahil sa pagsabog, nag-teleport si Silver sa eksena at kinansela ang pagsabog gamit ang kanyang mahika. Nakahinga ng maluwag si Finn dahil dumating si Arnold para iligtas siya. At sinabihan siya nito na padalos-dalos ang ginawa niya dahil muntik na talaga siyang mamatay ngayon. Ngunit pinuri rin niya ito sa kanyang katapangan dahil salamat sa kanya, hindi pa nasa Syra ang lungsod. Pagkatapos ay lumipad siya sa himpapawid para harapin sina Sam at Dean kasama ni Elna at sinabi sa kanila na tapos na ang masama nilang plano. Sinabi ni Sam at Dean na hindi pa ito tapos dahil kahit wala na sa kanila ang plauta, marami pa ring halimaw dito. Kaya kung matatalo nila sina Elna at Silver, sila ang mananalo. Tinanong sila ni Elna kung paano nila balak gawin iyon gayong halos hindi nga nila siya makaya sa isang 2v1, kaya ngayong patas na ang laban, wala na silang binatbat. Saktong sumingit si Silver kay Elna at sinabing balak niya talagang labanan ng dalawa ng mag-isa, at gusto niyang tulungan nito ang iba na puksain ang mga halimaw. Ngunit agad na tumanggi si Elna dahil ininsulto ni Sam at Dean ang isang taong malapit sa kanya, kaya gusto niyang siya mismo ang magpahirap sa kanila dahil dito. Hindi pa rin na-realize ni Sam at Dean kung gaano kalugi ang laban na ito para sa kanila. Kaya pabiro nilang itinuro ang emperador na kasalukuyang nakikipaglaban sa mga halimaw at tinanong si Silver kung sigurado ba siyang ayaw niyang iligtas ang emperador habang kaya pa niya. Gayunpaman, sinabi ni Silver sa kanila na wala siyang intensyong protektahan mismo ang emperador. Pagkatapos ng lahat, napakaraming dugong bughaw at mga knight ang may trabaho na protektahan ang nasyon, kaya ayaw niyang agawin ang eksena nila. Maya-maya lang, tuluyan nang dumating si Prinsipe Leonard at ang iba pang mga tropa sa battlefield. At ang mga tropa na nagdedepensa na sa lungsod ay nagulat nang makita si Leo dahil hindi nila alam kung paano siya nakapag-ipon ng ganoon karaming sundalo. Ngunit ganoon pa man, masaya silang makita siya dahil sa ganitong reinforcements, siguradong mananalo sila. Dahil mukhang maayos naman na ang sitwasyon sa ibaba, pumayag na si Silver na makipaglaban kasama niya si Elna. Kaya nagkasundo silang si Elna ang bahala kay Sam at si Silver naman ang bahala kay Dean. Na-offend si Sam na iniisip ni Elna na ka-level niya siya, kaya mabilis siyang sumugod sa kanya. At kasabay nito, nagpakawala si Dean ng ilang magic attacks kay Silver, ngunit sa hindi malamang dahilan ay nahihirapan si Silver na depensahan ang sarili niya. Kinuha ni Dean ang pagkakataong ito at napabagsak niya sa lupa si Silver, at hindi maintindihan ni Elna kung bakit nabubugbog si Silver ng isang taong kasing hina ni Dean gayong kayang-kayang tapatan iyon ng isang SS-ranked adventurer nang walang kahirap-hirap. Hindi talaga inakala ni Silver na masisigawan siya ng sarili niyang kakampi. Ngunit ang dahilan kung bakit nahirapan siyang lumaban kanina ay dahil medyo naging abala ang isip niya sa isang mas mahalagang bagay.
Ngunit sa kabutihang palad, tapos na rin siya sa wakas. Pagkatapos ay inactivate ni Silver ang malawakang healing barrier na binuo niya sa kanyang isipan. At sa ilang saglit lang, ang lahat ng tao na abot ng harang ay gumaling sa kanilang mga sugat. Ngunit hindi lang iyon ang pinagkakaabalahan ni Arnold dahil gumawa rin siya ng ikalawang curse barrier para igapos sina Sam at Dean sa kinaroroonan nila. Alam ni Arnold na wala ni isa sa kanila ang may kakayahang makawala sa mga cade ng iyon dahil unti-unting pinapahina ng curse barrier ang sinumang nakagapos at umaabot din ang epekto nito sa lahat ng halimaw na nasasakupan nito. Biglang sumigaw si Elne kay Silver para humingi ng tulong dahil hinahabol din siya ng mga kadena. Kaya pinitik ni Silver ang kanyang mga daliri at pinawi ang mga cade nang humahabol kay Elna. Ipinilit ni Elna na malaman kung bakit isinama rin siya ni Silver na maging target ng kanyang mahika, ngunit sinabi ni Silver na hindi niya sinasadya yon. Ang mahika ay sadyang tuma-target sa sinumang itinuturing siyang kaaway. Kaya kasalanan na rin ni Elna dahil may kinikimkim siyang galit kay Silver para sa nangyari noong nakaraan. Pagkatapos ay lumingon si Silver kina Sam at Dean at tinanong sila kung may mga huling salita pa sila dahil oras na para harapin nila ang kanilang parusa, at pareho nilang napagtanto na wala na silang kawala sa sitwasyong ito. Nagsimula silang magmakaawa para sa kanilang mga buhay at sinabi kay Silver na wala naman silang ginawang masama sa kanya ng personal, kaya wala siyang dahilan para patayin sila. Gayunpaman, sa sinapit ng bayan na ito dahil sa kanila, maraming agad naiisip na dahilan si Silver para patayin sila. Tutal, bilang isang adventurer, tungkulin niyang protektahan ng mga tao sa nasyong ito mula sa mga halimaw na katulad nila. Lubos na sumasang-ayon si Elne kay Silver, at para tapusin na ang lahat, napagdesisyonan niyang ilabas ang kanyang banal na espada. Ngunit nang marinig ito ni Silver mula sa kanya, tinawag niya itong baliw at sinabihang hindi niya maaaring gamitin ang banal na espada sa ganitong lugar dahil baka patagin niya ang buong bayan. Tiniyak sa kanya ni Elna na hindi ito magiging problema dahil alam niya kung paano kontrolin ang lakas ng espada. At kahit may mangyari mang palpak, sigurado siyang kakayanin itong soulless unit ni Silver. Bukod pa rito, may ikatlong dagsa ng mga halimaw na papunta rito ngayon din. Kaya kung gusto niyang tapusin ang mga iyon, wala na talaga siyang masyadong pagpipilian. Nagsimula ng umusal ng oras ayon si Elna para tawagin ang banal na espada o ang sagradong sandata na sinasabing pumatay sa hari ng mga demonyo. At ngayong natawag na ito, sinabi ni Elna kina Sam at Dean na tapos na sila. Gusto rin makisali ni Silver sa laban, kaya sinabi niya kay Elna na siya na ang bahala kay Dean at kay Elna na si Sam, na mukhang patas naman para sa kanya. Kaya pareho sila ni Silver na nagsimulang mag-ipon ng lakas para sa kanilang nakamamatay na atake. Binalaan nila ang lahat ng nasa ibaba na umatras habang nag-iipon pa sila ng lakas para sa atake nila dahil hindi nila magagarantiya ang kaligtasan ng mga ito. At nang makita ni Leo at ng Emperador ang dalawang higanteng bola ng enerhiya sa langit, agad nilang inutos sa lahat na umatras. Nang makita nilang wala na ang mga kakampi sa labanan, sabay na pinakawalan ni Silver at Elna ang buong lakas ng kanilang atake, na nagpaabo kina Sam at Dean kasama ang lahat ng mga halimaw na buhay pa sa malaking bahagi ng lupain. Nang matapos ang lahat, bumalik sila sa lupa at nagpasalamat si Leo kay Silver sa pagpunta nito para tumulong at sinabing siguradong babawi siya sa susunod. Sinabi ni Silver sa kanya na hindi na kailangan iyon dahil ginawa lang niya ang dapat gawin at paalis na rin siya. Ngunit bago pa siya makaalis, pinakiusapan siya ni Elna na maghintay. Naiinis na tinanong siya ni Silver kung ano ang kailangan niya dahil inakala nitong may gusto na namang ireklamo si Elna. Ngunit kahit maraming gustong ireklamo si Elna, gusto lang talaga niyang magpasalamat kay Silver sa tulong nito, lalo na sa pagligtas kay Finn dahil malapit itong kaibigan ng kanyang kababata. Nagkomento si Silver na hindi niya inakalang magmamalasakit ng ganoon katindi si Elna para sa walang kwentang prinsipe. Ngunit sa mismong sandaling lumabas ang mga palitang iyon sa bibig niya, itinutok ni Elna ang kanyang espada sa kanya at ipinilit na bawiin iyon ni Silver dahil hindi niya hahayaan na tawaging walang kwenta ng kahit sino si Arnold. Humingi ng tawad si Silver at sinabing wala siyang ibig sabihin doon at nakakatuwang gusto nitong pangalagaan ang imahe ng kanyang kaibigan, ngunit sinabi niyang malamang hirap na hirap si Arnold na makitungo sa isang taong kasing tigas ng ulo niya. Pagkatapos ay nag-teleport siya palayo bago pa makipagtalo si Elna. Kinalaunan, ipinatawag ng Emperador ang lahat ng miyembro ng maharlikang pamilya sa kanyang bulwagan ng trono dahil may napakahalaga siyang dapat pag-usapan kasama sila. Nilinaw niya na hindi sila pinapayagang pag-usapan sa labas ng kwartong ito ang sasabihin niya sa kanila. At nang sumang-ayon ang lahat, ipinaalam ng hari sa kanila na pagkatapos ng investigasyon, natuklasan na si Prinsipe Carlos ay kasabwat ng mga vampira na umatake sa lungsod. Nagulat ang lahat nang malaman na pagtataksila ni Carlos ang kaharian. Ngunit nilinaw ng Emperador na mas tumpak sabihin na namanipula lang si Carlos para gawin yon.
Ibinigay sa kanya ng mga vampira ang mahiwagang plauta at ginamit niya ito para tumawag ng mga halimaw para tulungan siyang manalo sa pagdiriwang. At ang orihinal niyang kasunduan ay aatras sina Sam at Dean kapag dumating siya kapalit ng pagtanggal niya sa mga pabuya sa kanilang mga ulo. Ngunit ganoon pa man, hindi nito mababago ang katotohanan na inilagay niya ang imperyo sa panganib para sa sarili niyang kapakanan. Kaya nararapat lang na parusahan siya. Nakiusap ang iba sa emperador na kawan si Carlos dahil kahit gaano man siya kahangal, kapatid pa rin nila siya. Ngunit hindi pumayag si Leonard sa ganoon at iminungkahi na pugutan ng ulo si Carlos para sa kanyang mga krimen. Pagkatapos ng lahat, medyo maraming kabalyero ang namatay sa labanang iyon. Kaya paano pa niya sila makakaharap kung palalampasin niya ang gumawa ng krimen dahil lang sa kapatid niya ito? Sinabi sa kanya ng emperador na hindi naman ito malalaman ng mga kabalyero. Ngunit sa tingin pa rin ni Leo ay mali ito dahil nagpapakita ito ng masamang ehemplo. Naiintindihan ng emperador kung bakit ganoon ang nararamdaman ni Leo. Ngunit hindi niya kayang ipapugot ang ulo ng sarili niyang anak. Kaya nagdesisyon siyang pagbigyan ng buhay ni Carlos. Ngunit hindi ibig sabihin yun ay babaliwalain na niya ang sinabi ni Leo. Kaya pinaharap niya si Leo at ginawaran siya ng titulong embahador. Hindi makapaniwala si Gordon na ginawaran talaga ng emperador si Leo ng titulo ng ganoon-ganoon na lang. Ngunit para sa emperador ay patas lang ito dahil kahit nasa unang pwesto si Carlos, malinaw na diskwalipikado na siya. At kahit nasa ikalawang pwesto si Arnold, diskwalipikado rin siya dahil nasira ang kanyang pulse heiress. Parehong tabla sa ikatlong pwesto sina Leonard at Gordon. Ngunit kung isasaalang-alang ang katotohanan na tumulong si Leonard sa pagligtas ng lungsod, naisip ng emperador na mas nararapat kay Leo na tanggapin ito. At hindi talaga iyon matututulan ni Gordon. Sinabi ni Leo sa emperador na mayroon siyang isang kahilingan at sinabi niyang gusto niyang magantimpalaan ang lahat ng kabalyero na tumugon sa kanyang tawag para sa kanilang katapangan. Sinabi sa kanya ng emperador na nakagawa na siya ng mga hakbang para gantimpalaan ang mga kabalyero. Ngunit maya-maya lang, humakbang paarap si Elna at sinabi sa emperador na habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pabuya, sa tingin niya ay dapat pag-isipan ulit ang pagkakadiskwalipika kay Arnold dahil sinadya nitong sirain ang kanyang armband para maipadala siya nito sa labanan sa tamang oras. Inamin nga ng emperador na kung sinadya man ni Arnold na sirain ang kanyang armband para sa kapakanan ng lungsod, sapat na itong dahilan para pag-isipang muli ang kanyang pagkakadiskwalipika at baka gawaran pa siya ng titulong embahador bilang kapalit. Ngunit iginigiit ni Arnold na isa lamang itong aksidente. Kaya ayon sa mga patakaran, mananatili ang kanyang pagkakadiskwalipika. Ganoon pa man, alam na alam ng emperador na nagsisinungaling si Arnold na aksidente lang ang nangyari sa armband. Kaya sinabi niya na dahil sa aksidenteng iyon ay nakarating si Elna sa lungsod sa tamang oras, nararapat din siyang bigyan ng pabuya. Kaya simula ngayong araw, idineklara ng emperador na si Arnold ay magiging pangalawang embahador at magsisilbi sa ilalim ni Leonard. Nagulat si Arnold nang marinig ito dahil hindi niya inaasahang makatanggap ng ganoon kaalagang titulo at sinubukan niyang lusutan ito sa pagsasabing masyado siyang walang kakayahan para hawakan ang ganoon kaalagang tungkulin. Ngunit sinabi sa kanya ng emperador na oras na para magkaroon siya ng maayos na trabaho at patunayan ang kanyang kakayahan. Kaya mananatili ang kanyang posisyon bilang pangalawang embahador. Nanlumo si Arnold dahil ngayon na isa na siyang embahador, kakailanganin niyang maglakbay sa iba pang mga kaharian, ibig sabihin ay hindi niya nagaanong matututukan ang mga nangyayari sa loob ng kanilang bansa. At hindi pa rin sigurado kung ang mga vampira ba ay nagtatrabaho para sa isang taong maaaring magplano ng masama sa susunod. Kaya isa pa yon sa mga kailangan niyang alalahanin.